Ang anak ko ay nangunguna na sa akin gamit ang kanyang kinabukasan. Pinipilit akong alagaan ang aking biyenan na babae na nakaratay. Iniisip na basta na lang akong magpapalit ng kanyang diaper nang walang kahit isang reklamo. Pero agad akong nag-check-in sa pinakamagarbong marangyang hotel sa sentro ng lungsod. Iniwan silang tulala. Ikaw, bata, adulto ka na. Bakit ba ang immature mo pa rin? Pinunit mo ang liham ng pagtanggap sa kolehiyo? Paano ka na ngayon papasok sa kolehiyo? Sa paggawa nito, makatarungan ka ba sa iyong sarili? Kung hindi mo ibabalik si Lola, hindi ako mag-aaral sa kolehiyo, at hindi na ako mag-retake. Sisirain ko ang buong buhay ko. Tignan natin kung ano ang gagawin mo. Para makapasok ka sa magandang kolehiyo, pinagmaneho kita sa hirap at ginhawa nitong mga nakaraang taon, hinanapan ka ng pinakamahusay na tutor, pinuyatan kita sa dagdag na aralin. Sa wakas nakapasok ka sa kolehiyo, at ngayon ginagamit mo ito para banta ako. Tingnan mo ang sinasabi mo. Paano naman iyon naging banta ng anak sa iyo? Si Chloe ay magalang lang sa magulang. Gusto lang niyang dalhin si Lola dito. Ano naman ang masama doon? Eksakto. Anong ina ang hindi gagawa nito para sa kanyang anak? Kung ayaw mo, bakit hindi ka nagsabi mula pa sa simula? Anyway, kailangan mong ibalik si Lola ngayon din. Hindi ko mabilang kung ilang beses sa loob ng 20 taon na nabubuhay akong ganito. Sa tuwing may hiling si Victor, kinukuha niya ang ating anak para banta ako. Pinipilit akong sumang-ayon. Habang siya ay nananatiling perpektong hindi nakikita. Clara, handa na ba ang tsaa? Talaga bang akala mo ikaw ay isang prinsesang spoiled? Ang dami mong reklamo para lang sa simpleng gawain. Darating na. Tingnan mo, Ginang Sterling. Ang manugang mong babae ay hindi pa tapos sa paggaling pagkatapos manganak at inuutusan mo na siya. Pakinggan mo ang sarili mo. Sinong babae ang hindi dumaan dito? Noong nanganak ako noon, nagtrabaho ako sa bukid pagkatapos. Malayo pa ang kanyang lalakbayin. Mahal, ang nanay ko ay nagkaroon ng 4 sa amin. Hindi madali. Nakayanan niya lahat. Maging mas maunawain ka lang. Lagi akong naniniwala na ang mapayapang pamilya ay nagdudulot ng kaunlaran. Habang lumalaki si Chloe, ginamit ng asawa ko ang anak natin para manipulahin ako at laging gumagana ito. Gusto ni Felix bumili ng kotse, ikaw ang magbayad. Si Felix ang pinakamabuti sa akin. Sabi niya, pagkatapos bilhin ng kotse, isasama niya ako sa road trip. Si Felix ay nasa hustong gulang na. Hindi dapat sa akin ang hipag niya ang magbayad para sa kanya. Wala akong pakialam. Napakaabala mo araw-araw. Si Felix ang nag-aalaga sa akin. Kung hindi mo babayaran ang kanyang kotse, hindi na ako pupunta sa review center. Ikaw ngayon ay nasa kritikal na panahon para sa pag-aaral. Kung hindi ka pupunta sa review center, paano kung maiiwan ka sa iyong mga klase? E di magbayad ka na lang. Sige, pero Chloe, hindi ka pwedeng maging masyadong matigas ang ulo sa susunod. Alam ko na mahal mo ako ng sobra, nanay. Pagkatapos ng aking mga pagsusulit, makasakay ako sa kotse ni Felix at lalabas para maglaro. Ang aking katapatan at pagpaparaya ay nagdulot lamang ng sunod-sunod na kahilingan. Hindi nila karapat-dapat ang aking pagsisikap. Ang ganitong uri ng buhay, sobra na ako. Ang may sakit na matandang babaeng nakaratay, ako na ang bahala sa kanya. Tatay, tama ka talaga. Tama ang hula mo sa reaksyon ni nanay. Iyan ang aking mahal. Ang karera ng nanay mo ay napakahusay ngayon. Kailangan nating panatilihin siyang mahigpit sa ating kontrol. Kung hindi niya papansinin ang pamilyang ito. Eksakto. Kailangan nating ipaunawa kay nanay na mas mahalaga ang pamilya kaysa karera. Kita mo? Sinabi ko sa iyo, dapat ginawa na natin ito dati pa. Kinailangan pa si Chloe na punitin ang liham ng pagtanggap sa kolehiyo. Ginawa iyon ni Chloe para kay Lola, dahil sa paggalang sa magulang. Dapat mas maunawain ka. Sa loob ng maraming taon, si Victor ay nasanay na sa outsourcing ng paggalang sa magulang. Siya ay isang makinis na taong makasarili, sa ilalim ng bandila ng paggalang sa magulang, upang bigyang kasiyahan ang kanyang sariling katamaran at kasakiman. Felix, ayusin mo ang iyong mga gamit. Pumayag na si Clara na dalhin si nanay sa ating bahay. Clara ang personal na mag-aalaga sa kanya. Victor, ang galing mo.
Nasa ilalim ng iyong control si Clara. Hindi ako. Pamilya tayo. Dapat ginawa na natin ito dati pa. Ang bahay na ito, bawat laryo, bawat halaman, mula sa down payment hanggang sa buwan ng mortgage, ay lahat ng aking pinaghirapang pera. At ang asawa kong si Victor, ang kanyang maliit na sahod sa mga nakaraang taon lahat, ay napunta sa walang kwentang kapatid na lalaki niya. Kumusta? Iyan ay 200 piso sa kabuuan. Mahal, ikaw ang magbayad. Ang kapatid ko ay kapos sa pera kamakailan. Bilang kanyang nakatatandang kapatid, hindi ko siya pwedeng baliwalain. Ibinigay ko sa kanya ang buong sahod ko ngayong buwan. Ikaw, Hoy, bakit ang bagal mo? Nagmamadali ako. At si Chloe, mula noong bata siya, mula sa international preschool nagkakahalaga ng libu-libong piso bawat taon, hanggang sa piano lessons na nagkakahalaga ng 10,000 piso, ako ang sumagot lahat nito. Sinabihan kita na i-enroll si Chloe sa intensive piano na iyon. Ginawa mo ba? tapos na lahat. Para sa ating anak na babae, binigyan ko siya ng pinakamagandang package. Okay lang ang konting dagdag. Mahal, pero walang laman ang account ko. Maaari mo bang sagutin ang tuition? Ano? Ang nakakaloko ay, ibinigay ko ang lahat. Pero sa pamilyang ito, wala akong katayuan o respeto. Nanay, gutom na gutom ako. Bakit ang tagal mo? Bilisan mo at magluto para sa akin. Dalawampung taon na ang nakalipas. Ang masayang babaeng ikinasal kay Victor. Akala ko, nagpakasal ako dahil sa pag-ibig. Na kung ibibigay ko ang lahat, magkakaroon ako ng masayang pamilya. Pero sa huli, ang natanggap ko lang ay 2 walang utang na loob. Nanay, ayusin mo mamaya ang kwarto. Ang buhay sa probinsya ay mahirap. Si Lola ay nagdusa sa lahat ng mga taong ito. Dapat siya ang may pinakamaganda sa ating bahay. Siya. Kung gayon, itong pamilyang marunong lang kumuha at hindi kailanman nagsasabi ng salamat. Tapos na ako dito. Nanay, kausap ko lang si tatay tungkol dito. Pwede bang linisin mo mamaya ang kwarto? Pagdating ni Lola, ibigay natin sa kanya ang master bedroom. Victor, 20 taon na tayong kasal. Ako ang nagbayad ng down payment ng bahay na ito. At pagkatapos nating ikasal, ako na ang nagbabayad ng mortgage. Ikaw at ang nanay mo ay hindi nagbayad kahit 1 sentimo. At gusto mo siyang matulog sa master bedroom? Saan naman ako matutulog? Mahal, paralisado ang nanay ko. Mananatili siya dito ng ilang araw. Hindi natin siya pwedeng pahirapan. Lilinisin ko ang study at ang storage room. Lumipat ka doon. Sige, mas madali siyang alagaan. Ang storage room. Nagsumikap ako para sa pamilyang ito sa loob ng 20 mahabang taon. At sa huli, ang storage room lang ang bagay sa akin. Nanay, kailan ka naging sobrang mahilig sa ginhawa? May sakit si Lola. Linis na lahat, di ba? Pagbalik ni Lola, kukunin natin ang kay nanay, pinakamamahaling sutlang kumot at ilalagay sa kama ni Lola. Sabi nila, ang anak na babae ang pinakamalaking aliw ng mga magulang. Tama nga, talagang mabuti kang anak ni tatay. Sa lahat ng mga taong ito, nagsasabuatan kayo? Niyayapakan ang aking pagsisikap at nagsasaya. Ngayon, oras na para tapusin ang pakitang tao na kasal na ito. Mahal, pumunta tayo kay Felix para kunin si nanay. Linisin mo ang kwarto at ihanda ang hapunan. Si nanay ay medyo maselan sa kalinisan. Huwag natin siyang galitin. Tatay, Tara, naghihintay si Lola. Itong tahanan, pinagsama-sama ko ito ng paisa-isa. Ngayon, isipin mo itong isang espesyal seremonya ng pamamaalam para sa akin. Malapit na, ang tahanan na ito ay magiging sa inyo lahat. Nanay, ibinalik namin si Lola. Victor, ang ganda ng lugar mo ngayon. Kung alam ko lang noon, dapat dinala na namin si nanay dati pa. Nanay, tingnan mo, may hindi ka ba gusto? Papalinisin ko kay Clara. Mahal, halika at tulungan mo ako kay nanay.
Tingnan mo ang asawa mo. Ayaw niya akong tulungan. Okay lang. Sinubukan niya akong patayin sa pagpabaya sa akin na mahulog. Hindi ko ginawa iyon. Clara, kahit na may problema ka kay nanay, matanda na siya at nakaratay. Hindi mo siya basta-basta pwedeng patirin, di ba? Nanay, bakit mo ginaganyan si Lola? Sige, sige. Tigilan niyo na ang pag-aaway. Nanay, tiyak na hindi sinasadya ni Clara iyon. Magpahinga ka lang. Dinala namin si nanay dito para mag-enjoy, hindi para magdulot ng gulo. Tigilan mo ang pagtatanggol sa kanya. Itong malas ay narito para kunin ang buhay ko. Kung hindi dahil sa kanya, mahuhulog ba ako? At mauuwi sa pagkaparalisa? Nanay, sabi ng doktor hindi ka na pwedeng bumangon ngayon. Kailangan mo ng pahinga sa kama. Umalis ka. Hindi ako mananatili sa kama. Kung hindi ako babangon, kung hindi ko papasiglahin ang dugo ko at maglakad-lakad, kailan ako gagaling? Malas ka. Umalis ka. Umalis ka. Nakita mo? Ayos lang ako. Ikaw ang manugang na babae. Ngayon pinag-uutusan mo ang iyong biyenan na babae? Pinalayaw ka. Iginiit niyang bumangon at maglakad, na naging sanhi ng pinsala sa ugat. Ngayon tuluyan na siyang nakaratay. Pero ayon sa pamilya Sterling, kasalanan ko lahat. Si nanay ay paralisado dahil sa pagkakabagsak. Walang kinalaman sa akin iyon. Bakit mo ako sinisisi? Kung hindi ikaw, sino? Kung hindi mo ako ginagalit at hindi mo ako inaalagaan ng maayos, na nagpapagalit sa akin, hindi ako madadapa, di ba? At ngayon sumasagot ka pa sa akin? Ikaw ba ay manonood lang diyan at titingin habang ginugulo niya ang iyong nanay? Siya. Nanay, Clara ay bata pa at walang muwang. Huwag mong ibaba ang iyong sarili sa kanyang antas, di ba? Clara, may putik sa ilalim ng sapatos ni Felix, punasan ng sahig. Gusto ni nanay ng malinis. Nanay? Heto, uminom ka ng sabaw ng isda. Ayaw ko. Masarap ito, subukan mo. Ayaw ko. Sinabi ko ayaw ko. Nanay, anong problema mo? Si Lola ay kara-rating lang, at pinapakain mo sa kanya ito. Hindi mo ba alam na mahilig siya sa nilagang baboy? Sabi ng doktor siya ngayon ay may mataas na kolesterol at alta presyon. Hindi pwedeng kumain ng mamantika. Doktor, ginagamit mo lang ang doktor bilang dahilan. Sa tingin ko wala kang pakialam. Kapag namatay ako, saka ka masaya? Hoy, Clara, tingnan mo. Ang pamilya natin ay maaaring hindi mayaman, pero binigyan pa rin namin si nanay ng karne sa bawat pagkain. Sobra kang nagdadamot. Nagpapakain ka ba ng ibon o ano? Ang ibig kong sabihin, nakikipagtalo ka sa isang nakaratay na matandang babae at isang bata na pinunit ang liham ng pagtanggap sa kolehiyo. Ano bang dapat pag-awayan? Ganito na sila kalala. Sila ay masama ang loob, kaya hayaan mo na sila. Kung gusto ng matandang babae ng karne, pakainin mo na. Hindi naman babagsak ang langit. Gawin mo na ngayon. Walang malaking problema. Clara, ibinalik namin si nanay, at lahat kami ay gutom din. Magluto ka pa. Huwag kang kuripot. Ang pamilyang ito akala nila kaya nila akong manipulahin. Akala nila maaari nila akong utos-utusan at kunin ang anumang gusto nila. Pero hindi nila alam kung gaano sila sumobra. Mas marami akong magiging sandata sa hinaharap. Si Clara ay naghahain pa kay nanay. Kain muna tayo. Hinihintay ko lang na sabihin mo yan. Gutom na ako. Sinusunog mo ang matandang babae na ito. Kung ayaw mo akong alagaan, huwag mo na lang ako dalhin dito. Lola, okay ka lang ba? Saan ka nasunog? Tingnan ko. Ano bang problema mo? Nasunog mo pa ang nanay ko habang pinapakain mo siya. Sinadya mo ba yan? Si Clara ayaw lang alagaan ang nanay natin. Clara,
Kung ayaw mong alagaan ng nanay ko, dapat sinabi mo na kanina. Ang tanda na ng nanay ko, hindi ka ba maaaring magpakita ng awa? Ang biyenan kong babae ay walang gasgas, pero nagpapakita sila ng labis na pag-aalala, at ang kanilang pag-arte ay walang kapintasan. Ako lang ang tagalabas dito. Hindi, sa dulang ito nila, ako ay isang suporta lamang. Sige, sige. Mahaba na ang araw ninyo. Kain na kayo. Sige nanay, tawagan mo ako kung may kailangan ka. Masakit ang balikat ko. Masahihin mo ako. Bilisan mo. Maarte ako sa kalinisan. Makati na ako. Punasan mo ako. Hindi mo ba nakikitang naaksidente ako? Bilisan mo at linisin mo ako. Ang dumi. Bilisan mo. Nasusuka ka sa akin, di ba? Itong manugang na babae. Hindi siya kasing galing ng sarili kong anak. 7, 8, 9. Siyam, 10, ace. Clara, linisin mo ang mesa at hugasan ang mga pinggan. Nakatambak na sila. Tatawanan tayo ni Felix. Kayo na maglaro. Clara, pinaghirapan mo ito. Mula ngayon, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang nanay ko. Siya nga pala, nakakita ako kamakailan ng second-hand na bahay. Medyo kulang pa ako. Pwede mo ba akong pahiramin muna ng 30,000 piso? Para lang sa daloy ng pera. ₱30,000 lang ito para kay Felix. Pamilya tayong lahat. Si Clara na ngayon ang pangkalahatang tagapamahala. Para sa kanya, ang 30,000 pisong ito ay madali lang. Salamat, Victor. Sa mga nakaraang taon, si Felix ay palaging humihingi sa akin ng pera. Bawat utang, hindi nabayaran. At ang perang iyon ay pawang pinaghirapan kong pera. Hoy, Clara, kaya buntis ang kasintahan ko. Pwede mo ba akong pahiramin ng 2,000 piso para sa daloy ng pera? Pero 3 buwan ang nakalipas. Sabi mo nagtatayo ka ng kumpanya, kasama ang kaibigan, at humiram ka lang ng 20,000 piso sa akin. Felix, hindi naman sa ayaw kitang tulungan. Pero, Hoy, Clara, sabi ng kapatid ko ikaw ay isang malakas na babae. Marami kang pera. Hindi mo man lang napapansin ang ilang sentimo. Bukod pa, ang panganay na hipag ay parang ina. Bilang aking hipag, ang pagtulong sa iyong bayaw natural lang, di ba? kaya ang 30,000 pisong ito ay hindi nababayaran, di ba? Pero hindi na ako kasing bobo ng dati. Dahil si Felix ang humingi, paano ako tatanggi? Sumulat ka lang ng kasulatan ng utang sa akin. Clara, paano mo nasabi iyan? Si Felix ang nag-alaga kay nanay sa loob ng maraming taon. Nagbibigay tayo sa kanya ng pera, hindi ba iyon ang dapat gawin? Bakit may kasulatan ng utang? Tama iyan, nanay. Masyado kang kuripot. May ilan ka lang namumurahing pera. Nagmamayabang ka pa kay Felix. Felix, umuwi ka muna. Mamaya, ipapadala ko kay Clara sa iyo. Pamilya tayong lahat. Para saan ang kasulatan ng utang? Walang kasulatan ng utang. Salamat, Victor. Hihintayin ko ang magandang balita. Dalawampung taon. Napunta talaga ako sa isang kaawa-awang estado. Tama na. Sawa na ako. Ginang Clara, ang paglulunsad ng produkto natin ay nakatakdang ilunsad sa loob ng 2 linggo. Clara, saan ka galing? Nauuhaw na ako. Sandali lang, lahat. Babalik ako agad. Halika rito. Ginang Clara, mag-iimbita tayo ng mga autoridad mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Clara, kati ng kati ang likod ko. Halika, kaskasin mo ang likod ko. Clara, bumalik ka rito. Hindi mo pa ako pinihit. Ano bang importante? Clara, bingi ka ba? Halika, palitan mo ang pad ko para sa incontinence. Mabaho ito hanggang langit. Nanay, pwede mo bang isusuot ng maayos ang pad para sa incontinence sa susunod?
para hindi kumalat sa buong kama? Clara, ngayon lang ako dumating at binibigyan mo na ako ng masamang ugali. Ano, edi hindi na kita pwedeng utusan? Naglakas loob ka bang sabihin na mabaho ako? Ako ang nakatatanda mo, alam mo ba? Ipapakita ko sa iyo ang pag-aatubili. Tuturuan kitang magbigay ng masamang ugali sa akin. Nanay, Huwag mong awayin ang nanay mo o kaya ay babaling siya sa iyo. Nanay, ano nangyari? Tinakot ka ba niya? huwag kang mag-alala, Lola. Nandito kami ni tatay. Clara, lumampas ka na. Inaapi mo ako, isang malungkot na matandang babae. Tatamaan ka ng kidlat. Mamatay ka na. Ako? Inaapi ka? Tumahimik ka. Maglinis ka ng sarili mo. Huwag kang magdala ng mikrobyo sa kwarto. 3 henerasyon, magkakasundo at magkakalapit. Ang dugo ay mas makapal kaysa tubig. At ako ay isa lamang tagalabas. Mula nang sila ay patuloy namang insulto sa akin. Para sa pamilyang ito, wala na akong init o attachment na natitira. Sa hating gabi, saan ka pupunta dala-dala ang maleta mo? Tingnan mo kung paano mo ginagalang ang nanay ko. Ano ba ang sinabi ko? Ano bang problema mo ngayon? Wala na akong utang sa pamilyang ito. Mula ngayon, ikaw at si Chloe ay wala ng kahulugan sa akin. Huwag mo akong hawakan. Sige, umalis ka. Kung lalabas ka ng pinto ngayong gabi, huwag ka nang bumalik. Nanay, kung maglalakas loob kang tumakas sa bahay, ako'y. Sa loob ng 20 taon, binata ko ang lahat ng uri ng hinanakit. Wala akong isang araw na nabuhay para sa sarili ko. Ngayon, sa wakas ay maaari kong ituon ang lahat ng aking lakas sa aking trabaho at maging kung sino ako noon. Tatay, si nanay ay mukhang mapatla. Hindi naman niya ako talagang iiwan, di ba? Hindi. Nagtatantrums lang siya. Gusto niya tayong patingin. Magaling siya sa trabaho. Kung hindi tayo magtatakda ng mga patakaran ngayon, babastusin niya tayo mamaya. Maligayang pagdating, mahal na panauhin. Mangyaring sumunod sa akin, mahal na panauhin. Bigyan mo ako ng pinakamagandang kuwarto na mayroon kayo. Magandang araw po, Ginang. Inihanda namin para sa inyo ang pinakamagandang marangyang suite. Mula ngayon, tumigil na ako sa pakikipagkompromiso para sa kabutihan ng lahat. Araw-araw, nabubuhay ako para sa sarili ko. Tagapamahala ng pananalapi, ilipat ang lahat ng pera mula sa pinagsamang account namin ni Victor, ang 700,000 piso, sa aking personal na account. Pagkatapos, i-freeze ang mga karagdagang card sa lahat ng aking mga credit card, kasama na ang ginagamit ni Victor sa loob ng 10 taon. Ang pinagsamang account na ito ay binuksan pagkatapos naming magpakasal dahil sinuyo ako ni Victor. Pero nagdedeposito lang siya ng maliit na halaga na 400 piso bawat buwan. Samantalang ako ay naglalagay ng 10,000 piso bawat buwan. Lisa, makipag-ugnayan kay Ginoong Wright bukas ng umaga. Ipagawa mo sa kanya ang kasunduan sa diborsyo para sa akin, tungkol sa aking mga ari-arian. Walang kahit isang sentimo ang mapupunta sa iba. Gayon din, ilista ang lahat ng ari-arian sa ilalim ng aking pangalan at ilagay agad sa merkado. Ang presyo ay maaring 10% na mas mababa sa halaga ng merkado. Ang tanging hinihiling ko, dapat ay buong bayad at agarang pagsasara. Gusto kong tiyakin na mawawalan si Victor lahat ng nakuha niya sa pamamagitan ng pagpapakasal sa akin. Sa pamamagitan ng diborsyong ito. Para sa bagong buhay. Kailan ang hapunan? Huli na. Gustong gutumin itong matandang babae? Tatay, anong gagawin natin? Wala sa atin ang marunong magluto. Baka dapat mong ibalik si nanay. Sumuko ka na lang sa kanya. Hindi, ang nanay mo ay naghihintay lang sa atin na aminin nating mali tayo. Nagmamagaling siya. Kung magpapaumanhin tayo ngayon, tiyak na magmamaktol siya pagbalik natin. Anong gagawin natin? Hindi marunong magluto? Madali lang. Pwedeng mag-order ng takeout. Pwedeng umorder ng kahit anong gusto natin. Gusto ko ng nilutong baboy ng 2 beses.
at isang nilagang pata ng baboy. Gusto ko ng pritong manok. Ang nanay ko hindi ako pinapakain ng kahit ano sa bahay. Ngayon, kakain ako hanggat gusto ko. Sige, sige. Ngayon gusto mo pa bang ibalik ang nanay mo? Kapag nasa bahay ang nanay ko, lagi niyang sinasabi na hindi malusog at hindi ako pinapakain ng kahit ano. Ngayon malaya na ako. Busog ka na? Tatay, masarap talaga ang pagkaing mabilis na ito. Tama ka. Hindi na natin kailangang kunin si nanay. Sa ilang araw, siya na mismo ang magmamadaling bumalik. Kung gusto niyang umalis, hayaan mo. Basta may pera tayo, hindi natin siya kailangan para magpatakbo ng bahay. May tao ba? Bilisan nyo. Masakit ang tiyan ko. Halika't palitan ang pad ko para sa incontinence. Masama ang nilutong baboy ng 2 beses na iyon. Sumakit ang tiyan ko pagkatapos kumain niyon. Palitan mo na ang pad ko para sa incontinence, dali. Napakasama ng pakiramdam ko. Chloe, tulungan mo ang lola mo. Tatay, hindi. Masyadong mabaho. Ay, hindi ko kaya. Chloe, Victor, ikaw ang anak ko. Hindi ka naman nandidiri sa akin, di ba? Noong bata ka pa, pinalaki kita ng napakahirap. nanay, hindi ba sinabi sa iyo ng doktor na huwag kumain ng ganyang mamantikang pagkain? Hindi pa ito natutunaw. Napakadiri nito. Ikaw na walang utang na loob. Ayaw mo akong alagaan, at ngayon nagtuturo ka pa sa akin? Si, Tatay, bakit mas mabaho ka pa sa Cubeta? Dapat mong tawagan agad si nanay. Si nanay ang dati gumagawa ng lahat ng ito. hindi. Kung hihilingin natin siyang bumalik ngayon, mula ngayon, lahat ng sa bahay ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Hindi pwedeng palakihin ang kanyang masamang ugali. Huwag kang mag-alala. Sigurado, namimiss tayo ng nanay mo ngayon. Hindi rin maganda ang pakiramdam niya. Tatay, tama ka. Sigurado namimiss ako ni nanay. Hindi siya makakain o makatulog. Mas nahihirapan siya kaysa sa atin. Ma'am, napakakinis at napakasarap ng balat ninyo. Kung kukuha rin kayo ng spa sa mainit na bukal, gagarantiya ko, magmumukha kayong 10 taon na mas bata. Mabuti, ibibigay ninyo sa akin ang pinakamaganda. 20 taon na nakakulong sa pamilya Sterling, hindi ko maisip kung gaano karaming kasiyahan at sorpresa ang pinalagpas ko sa buhay. Ngayon, hindi ko na ipagkakait ang sarili ko. Babawi ako sa lahat ng iyon. Nanay, hindi tayo mananatili sa bahay. Ilalabas kita para lumiwanag ang iyong isip. Ngayon, basta may pera tayo, walang problema. Sa pinakamasama, kukuha ako ng tagapag-alaga para sa iyo. Sisiguraduhin kong maayos kang aalagaan. Alam kong may kakayahan ang anak ko. Hindi niya ako bibiguin. Tatay, wala ka bang karagdagang card ni nanay? Gusto kong bumili ng bagong damit. Gusto kong bumili ng bagong telepono. Bilhin lahat. Ito. Maganda rin ito, di ba? Excuse me, balutin lahat ito. Kukunin ko lahat. I-swipe mo ang card ko. Ginoo, na-block ang card nyo. Ano? Imposible. Ito ang karagdagang card ng asawa ko. Si Clara pala ang nag-freeze ng card ko. Bakit niya na-freeze ang card ko? Tatay, nakakahiya naman. Isa-isa kong inilalabas ang mga bagay. Nakatitig ang mga tao. Masyado akong nahihiya para humarap sa kahit sino. Kasalanan ng nanay mo yan. Bakit nag-aalboroto siya? Pinalamig niya talaga ang card ko. Paano kung may emergency? Bobong babae talaga. Tsk! Sabihin ko sa'yo, malas siya. Pero ayaw mo talagang makinig. Talaga namang naglakas loob siyang apak-apakan ng sarili niyang asawa. Nakakainis. Dapat nakinig ka sa akin mula pa sa simula. Hindi mo dapat siya pinakasalan. Nanay, ako. Ano bang amoy yan? Si Lola yan. Sino ba yung matandang babae?
Grabe siyang magmura. Paralisado siya. Dinala pa rin nila siya sa mall. Ang kapal ng mukha nila. Mas mabaho pa ito sa banyo. Tara na. Bakit kayo nagtatago sa malayo? Lumapit kayo at tumulong maglinis. Ay, sobrang hindi ako komportable. Tatay, ikaw na ang pumunta. Nakatitig ang mga tao. Buong araw akong naglilingkod sa lola mo. Ikaw naman ngayon. Sige, Mga walang utang na loob kayo. Iniiwan ninyo akong malungkot na matandang babae mag-isa. Ayaw ninyo akong paglingkuran. Bilisan ninyo at palitan ang pad para sa incontinence ko. nanay, pababaan ninyo ang boses. Nawalan ako ng mukha ngayon. Pinahiya mo ako. Umuwi na tayo. Kayo dalawa, bilisan ninyo akong punasan. Huwag ninyong isiping makakatakas kayo. Bilisan nyo. Sige, kumilos na kayo. See ya. Tatay, Chloe, hindi ko na kaya. Tawagan mo ang nanay mo at sabihin mong bumalik siya. tama. Tatawagan ko ang nanay ko. Ito lahat ay ginagawa dati ng nanay ko. Kumusta? Nanay, nasaan ka? Umuwi ka na. Naaksidente na naman si Lola. Sa sarili niya at sa kama. Ang baho. Hindi namin ito kaya ni tatay. Eh ano, hindi ba ikaw yung nagpapaimportante ng paggalang sa magulang? Madaling sabihin, kailangan mong gawin? Nanay, paano ka naman ganyan kasama? Biyenan mo rin siya. Ang biyanan ko? Wala na akong biyanan. Clara, baliw ka ba? Nasaan ka ngayon? Nasaan ang pera mula sa pinagsamang account natin? At bakit mo kinansela ang karagdagang card ko? Ang pera sa account na iyon ay pinaghirapan kong pera. At kung bakit ko ito kinansela, kailangan ko bang humingi ng pahintulot mo? Nanay, padalhan mo na ako ng pera. Kailangan ko ng materyales sa paghahanda sa pagsusulit sa kolehiyo. Kailangan kong mag-enroll. May mga bayad sa review center. Napakamahal. Chloe? Hindi mo ba pinunit ang sulat ng pagtanggap para takutin ako? Hindi ba ikaw yung walang pakialam sa kinabukasan mo? Bakit bigla kang nag-uusap ng pag-ulit ng pagsusulit? Hahaha, hoy! Kailangan mo ng magandang leksyon. Sinira mo ang aming pamilya. Ikaw dapat ang nakaratay. Clara, makinig ka. Kung hindi ka uuwi ngayon, magdadala ako ng mga tao sa opisina mo at gagawa ng gulo. Sige, subukan mo. Sa halip na maghintay lang, mas mabuti nang tayo ang manguna. Ginoong Wright, ang ebidensyang ipinadala ko sa iyo kanina, natanggap mo ba lahat? At ang mga dokumentong hiniling ko sa iyong ihanda, ang kasunduan sa diborsyo, at ang kasunduan sa pag-aayos ng ari-arian. Ano na ang progreso? Handa na lahat. Sabihin mo lang, Ginang Clara, at handa akong tumulong sa iyo. Handa akong tumulong sa iyo sa kasong ito ng diborsyo. Mabuti. Yang munting sinta na si Clara, sobra na siya. Paano siya naglakas loob na tumakas sa bahay? Sinusubukan niyang manipulahin ang buong pamilya natin. Ganap na siyang lumaki, ha? Mukhang sobra ko siyang pinalaki. Gusto niyang baligtarin ang sitwasyon at ipayuko kami sa panaginip niya. Iniisip niya talaga na hindi kami mabubuhay kung wala siya. Hindi ako magmamakaawa sa kanya. Victor, hindi tayo pwedeng sumuko ngayon. Kailangan nating turuan siya ng magandang aral. Nanay, alam ko, mula nang pakasalan niya ang pamilya Sterling, kailangan niyang sundin ang mga patakaran ng pamilya natin. Eksakto. Kontakin ang lahat ng kamag-anak natin. Pagsamahin ang lahat bukas at maniningil tayo sa kanya. Tingnan natin kung magtatampo pa siya. Ang walang utang na loob na si Clara talagang kinuha ang lahat ng pera ng pamilya at tumakas. Iniwan ang aking may sakit na ina na nakaratay nag-iisa sa bahay. Ano? Ang kapal ng mukha. Paano natin hahayaan na manipulahin ni Clara ng ganito? Victor, ano ang gagawin natin? Ang mga libre bukas, sumama sa akin. Maniningil tayo sa kanya. Oo, maningil tayo. Iniisip ni Clara na walang pamilya naming makakalaban sa kanya. Kailangan nating humingi ng paliwanag. Haha. Nanay, handa na lahat. Lahat ng kamag-anak nasa panig natin. Nagpapatunay na tayo ang nasa tama.
Bukas, ipapakita ko sa kanya na kaming mga Sterling ay hindi basta-basta. Tatay, mula sa nakalink na account na binigay ni nanay sa akin, tiningnan ko at nalaman kong nasa hotel na siya ngayon. Mabuti. Bukas pupunta tayo sa hotel at hahanapin siya. Clara, nandito ka nga talaga. Clara, iniwan mo ang aking paralisadong ina sa bahay at nandito ka nag-e-enjoy. Iyan ba ang dapat gawin ng isang manugang na babae? Hindi inaalagaan ang biyena na babae at sa halip ay pumunta sa hotel. Malamang niloloko niya si Victor. Tunay siyang babaeng gala. Si Victor ay talagang malas na napakasala ng isang gulo. Palagi siyang kuripot sa amin na kamag-anak sa probinsya. Palaging napakakuripot. At itinuturing kaming parang basura. Tingnan ninyo kung paano siya manamit. Malinaw na hindi siya tapat. Dahil lang tagalungsod siya, akala niya mas magaling siya. Huwag mo na akong simulan. Humingi ako sa kanya ng pautang para sa daloy ng pera. At sinabi niyang papahiramin niya ako. Pero bigla siyang nagbago at tumanggi. Pamilya tayo, di ba? Pero siya, wala siyang pakialam sa amin. Mukha siyang nag-ayos ng todo. Pero sino ba mag-aakalang ganito siya? Sobra na ito. Kahit ano pa ang problema, hindi pwedeng iwanang mag-isa ang isang nakaratay na matandang babae. Mahal, nagkamali ako, kasalanan ko lahat. Mali ako ng todo, lahat kasalanan ko. Tatanggapin ko kahit anong ibigay mo. Tatanggapin ko kahit anong ibigay mo. Pero siya ang aking ina. Alam ko, ang pag-aalaga sa isang nakaratay na matandang magulang ay hindi madali. Pero siya ang aking tunay na ina. Mula ngayon, ako na mismo ang mag-aalaga sa kanya. Ako na ang bahala sa lahat sa bahay. Gusto ko lang bumalik ka. Pakiusap? Lahat, makinig kayo. Kinuha ng aking hipag ang lahat ng pera sa bahay at iniwan ang kanyang paralisadong biyenan na babae na mag-isa. Sinubukan ng aking kapatid na lalaki ang lahat pero wala pa rin siyang puso. Wala siyang puso. Hindi niya aalagaan ang kanyang nakaratay na biyena na babae at hindi rin siya tutulong sa sarili niyang pamilya. Anong klaseng tao ang gumagawa niyan? Hindi siya para sa totoong buhay pamilya. Iniwan ang isang matandang babae sa bahay na mag-isa at sa halip ay lumabas para magsaya. Ang walang kakayahang manugang na babae. Tapos na ba kayong lahat? Victor, ilagay mo ang iyong kamay sa iyong dibdib at sabihin mo sa akin, hindi ba ako nag-alaga sa nanay mo? Tigilan mo na ang pagsasalita tungkol sa asawa ko. Pinalayaw siya mula pagkabata. Hindi siya sanay na mag-alaga ng iba. Kapag ako ang nag-aalaga kay nanay, ang pagtulong lang niya ay sapat na. Mahal, huwag kang magalit. Mga kamag-anak natin sila. Nag-aalala lang siya kay nanay. Hindi kanya sinasadya. Hindi ka marunong gumawa ng gawaing bahay. Hindi ka namin sinisisi para doon. Pero hindi ka pwedeng basta na lang umalis sa amin. Eksakto. Lily, napakahalaga ni Clara. Paano niya maaalagaan ang kanyang biyenan? Siya ay isang modernong, huwarang manugang na babae. Upang maging mabuting manugang na babae sa pamilya Sterling, ako ang humawak sa lahat ng gawaing bahay ng personal. Magiliw ko silang pinapakiusapan tuwing mga bakasyon. Oh, Lily, ang ganda ng necklace mo. Ang ganda ng pulang scarf mo. Di ba? Ako rin. Ang mga kamag-anak na iyan ay mahilig manamantala. Hindi ako nagreklamo tungkol diyan. Akala ko ang aking pagsisikap ay magkakaroon ng bunga. Sa halip, nakipagtulungan sila kay Victor upang sisihin ako. Magkakasama ang magkakatulad. Wala akong masasabi sa iyo. Mula nang dalhin mo sila dito para maghasik ng gulo, ang ugnayan natin ay tuluyan nang nawala. Uy, mahal, huwag kang umalis. Alam ko galit ka lang, kaya mo yan sinasabi. Hindi kayang wala ka ng pamilyang ito. Nanay, tumakas ka sa bahay. At kinuha mo lahat ng pera. Ngayon wala akong pambayad sa eskwela. Sinisira mo ba ang kinabukasan ko? Isang ina na walang pakialam sa kinabukasan ng sariling anak na babae ay napakawalang puso. Tama, kahit ano, hindi dapat galawin ang kinabukasan ng bata. Clara,
Alang-alang sa bata, sumama ka sa amin. Tigilan mo na ang paggawa ng eksena. Wala kang pakialam sa biyenan mo o sa anak mo. Ganyan ba dapat ang manugang na babae? Sa edad mo, napakasutil mo pa. Walang kahit anong pananagutan. Pakawalan mo ako! Seguridad! Seguridad! Seguridad. Tigil, tigil. Umalis kayo. Clara, hindi pa ba sapat ang gulo na ginawa mo? Dahil sinasabi mo na hindi ako naglilingkod sa aking biyanan, hindi ako nag-aalaga sa pamilya, at wala akong pakialam sa kinabukasan ng anak ko, hayaan mo akong ipakita sa iyo kung ano ang tinatawag mong katotohanan talaga. Kung hindi mo ibabalik si Lola, hindi ako mag-aaral sa kolehiyo. Hindi ako uulit ng taon. Masisira ang buhay ko. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Sinabi ko sa'yo, hindi ako kakain, hindi ako kakain. Naku, kapag namatay ako, magiging masaya ka, hindi ba? Nanay, ano bang problema mo? Kakauwi lang ni Lola, at ito ang ibibigay mo sa kanya. Gusto ni Lola ng karne, hayaan mo na siya. Hindi naman babagsak ang langit. Umayos ka. Hindi ako makapaniwalang may masamang biyena na babae. Ang pamilyang ito ay marunong talagang magdrama. At naniwala talaga ako sa kanila. Wala itong katulad sa sinabi nila sa akin. Felix, narito ang listahan ng lahat ng utang mo sa akin. Sa kabuuan, 160,000 piso. Kailan mo ako babayaran? Victor, ito ay sa inyo ni Clara. Hindi ako makikialam. Peke lang lahat ito. Nanay, sa paggawa mo nito, sinisira mo ang reputasyon ni Itay at ako. Anong mapapala mo? Pinunit mo gamit ang sarili mong kamay, ang liham ng pagtanggap ko sa kolehiyo. Itinapon mo ang sarili mong kinabukasan, at nag-aalala ka pa sa reputasyon? Ikaw, ang anak na pinalaki ko ng sarili kong mga kamay, naging ganito ka. Walang utang na loob. Mas mabuti pang hindi na lang kita pinalaki. Kung siya ay anak ko, matagal ko na siyang sinampal. Clara, sige, tumakas sa bahay, nag-freeze ng accounts, totoo ba iyon? Matanda na si nanay. Ano kung mainitin ang ulo niya? Hindi ka ba maaaring maging mas matiyaga sa kanya? Anong klasing tao yan? Hindi pa developed ang utak? Hindi pa developed ang cerebellum? Paano ka nakakapagsalita ng ganyang kalokohan? Kung ako ang nasa sitwasyon, sa sitwasyong iyon, hindi lang ako tatakas sa bahay. Gusto ko silang mawala. Ang makatagpo ng pamilyang linta na ganyan ay isang malaking sumpa. Sabi nila, 2 ang kailangan para sumayaw ng tango. Ang higpit ni nanay sa iyo, wala ka bang kasalanan? Eksakto. Nanay, hindi ba tayo mag-usap ng maayos? Bakit kailangan mong tumakas sa bahay? Wala kang pakialam sa amin. Hindi ka nanay ko. Tama ka. Nanay, kung sasama ka sa amin pabalik, at humingi ng tawad ng maayos, saka ko. Dahil sinabi mong hindi ako? Di hindi na ako. Ano? Clara, paano mo nagawa ito? Sa ganyang kaliit na bagay, talaga namang iiwan mo ang sarili mong anak na babae? Hindi lang anak ko ang iiwan ko. Iiwan din kita. Ang kasunduan sa diborsyo ay ihahatid sa iyo, kaya siguraduhin mong pirmahan mo. Clara, Ginoo, mangyaring huwag guluhin ang aming mga bisita sa hotel. Kung hindi, kailangan ka naming paalisin. Clara, gusto mo ng diborsyo sa akin? Hindi pwede. Sinasabi ko sa iyo, maghintay ka lang. Hindi pa ito tapos. Oy, Ginang Clara, tungkol sa paglulunsad ng produkto bukas, may ilang detalye na kailangan ng iyong kumpirmasyon. Sige, Ginang Clara, ang ebidensya tungkol sa paghahati ng ari-arian, lahat ay na-verify na. Maaari na tayong magpatuloy sa kaso, anumang oras. Perpekto. Kung gusto kong magsampa ng diborsyo ngayon, at gawing umalis si Victor nang walang dala, ano ang tsansa ng tagumpay? Batay sa kasalukuyang ebidensya,
Ang iyong tsansa ay higit sa 70%. Mabuti. Kaya ang kasong ito, iiwan ko ng buo sa iyong mga kamay. Walang problema. Sa ebidensyang ito, kung gusto pa ni Victor na magdulot ng gulo, sisiguraduhin kong pagsisihan niya ito. Lily? Victor? Chloe? Anong meron sa inyong dalawa? Huwag mo nang itanong. Pumasok na tayo. Ah, Tatay, yung sinabi ni nanay, hindi naman totoo, di ba? Hindi naman talaga niya tayo iiwan, di ba? Ang matrikula ko. imposible. Kilala ko si Clara. Siya ang may pinakamalambot na puso at ikaw ang pinapahalagahan niya. Tatay, bakit hindi mo puntahan at aliwin si nanay? Dati, ikaw ang pinakikinggan niya. Baka bumalik siya. Sumuko. Wala. Victor, huwag kang maging tanga. Kung susuko ka kay Clara, mula ngayon, ikaw ay nasa kanyang awa. Hindi na magiging maganda ang buhay. Hindi naman tayo nagkakaroon ng magandang araw. Tatay, sa ganitong kalagayan ng buhay ko, talagang hindi ko na kaya. Lily, may magandang ideya ka ba? Oo naman. Magpakatatag tayo. Pumunta ka sa kumpanya niya at mag-iskandalo. Gawin mong imposibleng manatili siya roon. Wala siyang choice kundi sumuko. Gagana ba talaga iyon? Si Clara na ang CEO ngayon. Kahit anong gawin nating iskandalo, dudurugin niya iyon. Eksakto. Ang kumpanya niya ay may paglulunsad ng produkto bukas. Nandoon si Clara. Kahit siya ang namamahala, hindi ba siya matatakot sa opinyon ng publiko? Victor, pagdating ng panahon, tatargetin natin ang paglulunsad ng produkto niya at sisirain ito. Mapipilitan siyang sumuko. Well, Sige, ang babaeng iyon, si Clara, gusto talaga akong hiwalayan. Lily, susundin ko ang sinabi mo. Bukas, pupunta tayo sa paglulunsad ng produkto niya. Gagawa tayo ng malaking iskandalo. Gusto akong hiwalayan? Nasa panaginip niya iyon. Tama iyan. Kahit maghiwalay tayo, kailangan siyang umalis ng walang dala. Salamat sa lahat sa pagdating sa paglulunsad ng produkto ng aming Warmth Radiance Cream. Ang aming Warmth Radiance Cream ay gawa sa puro halamang katas na may halong anti-aging collagen. Hindi ito makakairita sa iyong balat. Ito ang perpektong regalo para sa iyong nanay o para sa iyong sarili. Ang aming mga produkto. Si Clara ay isang mandaraya na negosyante. Ang mga produkto na kanyang ginagawa, hindi ko mangahas gamitin. Hindi ko inakala na sila ay darating at sadyang guguluhin ang aking paglulunsad. Ano ang nangyayari dito? Sino ang mga taong ito? Mukhang nandito sila para magdulot ng gulo. Seguridad. Sino ang pumayag sa mga hindi autorisadong tauhan na pumasok? Ginang Clara, ipinakita niya ang sertipiko ng kasal at sinabing siya ay pamilya. Itapon sila sa labas. Teka, Chloe. Lahat, tingnan ninyo ito. Clara, paano mo nagawang magdaos ng paglulunsad ng produkto? Pinaralisa mo ang nanay ko at ngayon inaabandona mo ang buong pamilya. Ikaw ay isang banta. Tama. Ako ay paralisado ngayon. Lahat dahil sa aking manugang na babae. Si Clara. Ginang Clara, totoo ba ang sinasabi nila? Ginang Clara, mayroon ka bang maipaliwanag? Siya ang mamamatay tao. Akala niya ako, ang kanyang biyena na babae, ay sagabal. Kaya itinulak niya ako at iniwan akong paralisado. Dapat mong tawagan ang mga opisyal ng tagapagpatupad ng batas at ipaaresto ang iyong sarili. Tama, Clara. Itinulak mo ang nanay ko pababa. Nakita ko ito kalahating taon na ang nakalipas. Akala mo ang nanay ko ay sagabal. Tapos nakipagtalo ka sa kanya at itinulak mo siya ng malakas. Kaya siya paralisado. Victor,
Chloe, pareho ba kayong naniniwala na ginawa ko iyon? Clara, kahit ngayon, nagpapanggap ka pa rin. Kung hindi mo itinulak ang nanay ko, paano siya mahuhulog at masaktan ng ganoon? Nanay, aminin mo na. Gagawin ba ni Lola magsinungaling tungkol sa kanyang sariling kalusugan? Diyos ko, isang tao na kahit ang sariling anak ay magsusumbong, wala bang mabuti sa kanya? Clara, mamamatay ka ng masama. Victor, sa lahat ng mga taon na ito, para sa pamilyang ito, naglingkod ako sa mga matatanda, nag-alaga ng mga bata, at nagpakaabala tuwing pista. May nagawa ba akong mali sa iyo? Para sa bagong produktong ito, napuyat ako ng hindi mabilang na gabi, at ang mga empleyado ng kumpanya nagsumikap ng kalahating taon. Nagdala ka ng mga tao upang siraan ako sa publiko, at sadyang nagpakalat ng chismis na wala ba lahat ng konsensya mo? Clara, huwag mong samantalahin ang kabaitan ng aking kapatid na lalaki at ang kanyang malambot na puso para gamitin ang simpatya. Kung hindi ka pa ulit-ulit na pinagtitiyagaan ng aking kapatid, isang masungit na babae na tulad mo sana'y pinalayas na matagal na ang nakalipas. Victor, magsalita ka. Tama, hindi mo lang tinulak ang nanay ko na naiwan siyang nakaratay. Kinuha mo rin lahat ng pera sa bahay, kaya walang pera si Chloe para sa paaralan. Hindi ka isang mabuting asawa, at hindi ka pa isang mabuting ina. Ang aking matrikula at gastusin. Wala na. Sinira mo ang kinabukasan ko. Isang babaeng tulad ni Clara na nananakit pa sa sarili niyang biyenan na babae at walang pakialam sa kinabukasan ng sarili niyang anak na babae ay walang puso. Paano naman ang mga produkto na ginagawa ng kanyang kumpanya? Mangangahas ka bang gamitin ang mga ito? Kaya iyon ang tunay na ginang Clara. Hindi mo alam kung ano ang nasa puso ng isang tao. Sinaktan pa niya ang kanyang biyenan na babae. Masyadong masama yan. Tama, itulak ang isang matandang babae sa bingit at bastos pa siyang magdaos ng kumperensya ng balita para manloko sa amin. Talagang walang puso. Nagplano pa siya laban sa sarili niyang pamilya. Paano naman kaming mga mamimili? Ang mga produktong ginawa ng tulad niya. Hindi ko gugustuhing hawakan ang mga iyan. Sino ang nakakaalam? Isang araw, baka malason ako. Eksakto, tama. Akala nila na sa pamamagitan ng paninira sa akin sa publiko, mapipilitan akong sumuko. Hanggat sinisiraan nila ako, nakukuha nila ang mataas na moralidad. Mali sila. Ginoong Wright, ikaw na ngayon. Handa na ang lahat, Ginang Clara. Magsisimula na ang palabas. Pasensya na. Lahat ay pumunta rito para sa paglulunsad ng produkto. Dahil sa personal kong mga issue, ginugugol ko ang oras ng lahat. Gaya nga ng sabi, huwag labhan ang maruming damit sa publiko. Pero may ilang tao na nagpipilit na ilabas ito. Kaya ituturing ko kayong lahat sa isang drama ng pamilya. Clara, anong ginagawa mo? Paulit-ulit mong sinasabi na itinulak ko ang biyanan ko na babae na naging dahilan para siya ay maging paralisado. Tinatawag mo akong mamamatay tao. Kaya ngayon, ipapakita ko sa lahat kung sino talaga ang mamamatay tao. Ang alam mo lang ay gumastos ng pera. Hindi ka marunong gumawa ng gawaing bahay. Bakit ka pa bumalik? Nanay, pakiusap, huwag kang magalit. Mag-usap tayo ng mahinahon. Mahinahon? Ikaw? Nanay, anong problema? Paano ka nahulog? Ang binti ko! Kumusta? Ito ba ay 911? May matandang nahulog dito? Kahit hindi mo itinulak ang nanay ko, ito ay dahil hindi mo naalagaan ng maayos kaya siya naging paralisado. Hindi ka walang kasalanan. Well, siguradong may natutunan akong bago ngayon. Anong ibig mong sabihin, naghahasik ng alitan? Ginagawang puti ang itim. Si Ginang Clara ay wala ring magandang panlasa. Kung hindi, bakit siya napatingin sa basurang iyon bilang asawa? Dahil hindi mo maayos na sinunod ang utos ng doktor at inalagaan ang aking ina, kasalanan mo lahat. Ang aking ina ay nadapa lang. Hindi naman ito malaking bagay. Ngunit ngayon, sa iyong pangangalaga, siya ay naging paralisado. Tama. Ikaw. Dahil hindi mo ako pinaglingkuran ng mabuti. Ginawa mo akong paralisado. Ikaw. Utos ng doktor? Naglakas loob ka pang banggitin ang utos ng doktor?
Noong una, sinabi ng doktor na ang aking biyenan na babae ay may alta presyon, mataas na kolesterol, at mataas na asukal sa dugo. Sinabi ko sa kanya na kumain ng mas kaunti ng mamantika at maaalat na pagkain. Ngunit ang natanggap ko lang ay ang kanyang pagpalo sa akin gamit ang pamunas ng alikabok na balahibo matapos ko siyang dalhin sa ospital. Ano ang sinabi ninyo? Sinabi ninyo na siya ay nasa ganoong katandaan at isang matanda, kaya dapat tayong lahat sumuko sa kanya. Kung ano ang sabihin niya, iyon ang susundin. Ano? Mali ba iyon? Hindi ba iyon ay pagpapakita ng paggalang sa nakatatanda? Tama kayo. Maging magalang sa magulang. Maging masunurin. Inirerekomenda ng doktor ang pahinga sa kama. Iginiit niya na maglakad-lakad. Kaya hindi mo siya pinigilan. Ako. Sinubukan ko siyang pigilan. Kaya, nandoon ka rin. Kahit ang pagkaparalisa ni nanay ay hindi mo kasalanan, kinuha mo pa rin ang lahat ng pera ng pamilya at iniwan ang aking nanay at si Chloe. Katotohanan din iyon. Katotohanan daw? Dahil gusto mong maglatag ng katotohanan, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang ilan sa mga katotohanan ng aking sarili. Sige, ang babaeng si Clara ay talagang gustong hiwalayan ako. Mabuti. Lily, makikinig ako sa iyo. Bukas pupunta tayo sa kanyang paglulunsad ng produkto at gagawa ng malaking eksena. Gusto niya akong hiwalayan? Sa panaginip niya lang yan. Tama iyan. Kahit maghiwalay tayo, kailangan nating gawin siyang umalis ng walang dala. Chloe, pumunta ka muna sa iyong kuwarto. Kailangan kong makausap ang iyong tatay. Tuloy-tuloy ka. Victor, hindi ito magiging madali. Ang babaeng iyon ay desididong hiwalayan ka ngayon. Wala kang makukuha. Hindi ko siya hahayaang makatakas ng ganoon kadali. Para sa pamilyang ito, marami akong inialay. Victor, paano kung gawin natin ito ng todo? Ipilit mo lang na itinulak niya si nanay. Sasaksi ako para sa iyo. Sasabihin kong naroon ako noong araw na iyon at nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Tapos ano? Kumpirmahin natin siya ang may kasalanan na partido. Kalimutan mo ang paghahati ng ari-arian. Maaari pa natin siyang idemanda at gawing umalis ng walang dala. Mabuti. Gawin natin. Victor, kung maghahati-hati tayo ng ari-arian, bigyan mo na lang ako ng mas malaking bahagi. Ito ang katotohanan. Nasiyahan ka ba? Diyos ko! Nakakadiri ang pamilyang ito. Nahulog ang sarili nilang ina at sinisisi nila ang manugang na babae. Nagkasundo pa silang magbigay ng maling testimonya. Ang lalaking iyon ay walang puso. Pareho lang sila ng kapatid niyang babae. Tama. Victor, matapos ang lahat ng ginawa mo sa akin, tiyak na makikipaghiwalay ako. Sobrang nasaktan mo ako. Ang dapat umalis nang walang dala ay ikaw. Mahal, kasalanan ko lahat. Pinilit ako ng kapatid ko. Nagkaroon lang ako ng sandaling kahinaan. Nanay, huwag kang makipaghiwalay kay tatay. Ano ang gagawin ko kung magdidiborsyo kayo? Iiwan mo ba ako? Hindi mo ba sinabi na hindi ako ang iyong ina? Sige, tumira ka sa lola mo, sa tatay mo, at magkaroon ng magandang buhay. Ano? Paano mo ito gagawin sa akin? Ako ang iyong tunay na anak na babae. Ginoong Sterling, ito ay isang abiso legal hinggil sa ikaw, ang iyong kapatid na si Ginang Lily Sterling, at ang iyong ina para sa misyosong paninirang puri at paggawa-gawa ng mga katotohanan. Kapag naibigay na, ang abiso legal ay magkakabisa kaagad. Bukod pa rito, tungkol sa mga pagkalugi na dulot ng misyosong pinsala ng iyong pamilya sa paglulunsad ng produkto ng kumpanya, kayo ang mananagot. Ano ang sinabi mo? Seguridad. Alisin ang mga hindi autorisadong tauhan dito ngayon din. Clara, Tulong, mamamatay tao. Clara,
Sinasabi ko sa'yo, walang pusong babae ka. Hindi kita hahayaang makatakas. Clara, Mamamatay tao. Wala bang gagawa? anong ginagawa mo? Mamamatay tao. Clara, anong ginagawa mo? Mamamatay tao. Anong ginagawa niyo? May tao ba? Pakiusap. Paumanhin, lahat. Iyon ay maliit lang na insidente sa paglulunsad, isang maliit na sagabal. Pakiredirect ang inyong atensyon, pabalik sa aming bagong produkto. Ang paglulunsad ay nagpapatuloy. Si Ginang Clara ay may kilos ng isang general. Pagkatapos ng ganoong pangyayari, siya ay nanatiling kalmado sa krisis. Siya ay tunay na isang bayani. Tama iyan. Ang kanilang produkto ay talagang pumukaw ng aking interes. Ginang Clara, ngayon, online. Ang mga produkto sa aming platform ay ubos na. Ang mga order ay nakabook na hanggang sa ikalawang kalahati ng taon. Salamat sa inyong lahat, sa inyong suporta. Ang paglulunsad ng produktong ito ay isang ganap na tagumpay. Ginoo, narito ang inyong sulat. Salamat. Tatay, nagbago ba ng isip si nanay? May pinadala ba siya sa atin? Ano? Abiso sa koleksyon. Kahit na ang akusado ay tumanggi sa abiso legal at sinira ito, hindi ito naglilibre sa kanila sa orihinal na pananagutan sa kompensasyon. Mayroon kang 7 araw upang bayaran ng buo ang kompensasyon para sa lahat ng pagkalugi na naidulot sa paglulunsad ng produkto ng Grupo Clara na may kabuuang 100,000 piso. Anak sa labas. Ang mahal naman. Gusto niyang magbayad tayo ng 100,000 piso. Wala tayong ganyang pera. Tatay, sabi dito, kung hindi tayo magbabayad ng buong halaga sa loob ng deadline, ipapatupad nila ito. Ano ang gagawin natin? Bakit hindi ka lumapit kay nanay? Tigilan mo na. 3 araw na. Binigyan ko siya ng pagkakataon. Hindi man lang siya bumalik para bisitahin tayo. At nagpadala siya ng tao para humingi ng pera. Gusto lang niyang yumuko ako. Nanay, tama ka. Ang asawa ko, hindi ko na siya dapat masyadong alagain. Kung hindi, mawawalan siya ng kontrol. Hahanapin ko siya ngayon din. Clara, sobra ka na. Sabi nga, isang gabi ng kasal ay nagdudulot ng 100 araw ng biyaya. Binibiktima mo ako ng 100,000 piso. Hindi pa ako naghain ng reklamo sa pag-install ng CCTV sa bahay na sumasalakay sa aming pamilya ng 3 pagkapribado. Dahil alam mo ang batas. Dapat mong malaman, malisyosong sinasabotahe ang kumperensya ng balita at paninirang puri sa kumpanya at sa aking reputasyon nagdulot sa amin ng malaking pagkalugi. Ang 100,000 piso na ito, hindi ako humihingi ng kahit piso pa. Kumperensya ng balita? Bakit ako nagpunta sa kumperensya ng balita? Dahil tumakas ka sa bahay, ipaglalaban ko ito hanggang dulo. Lahat ito ay responsibilidad mo. Hindi pa ako nakikipag-ayos sa iyo. At humihingi ka pa ng pera? Akala mo ba magbabayad ako? Dahil ayaw mong magbayad, bakit ka nandito? Pumunta ako ngayon para pabalikin ka sa akin para alagaan si nanay at si Chloe. Dahil ang pag-aalaga sa kanila ay responsibilidad mo at gusto mong patawarin ko ang utang na 100,000 piso at mangako na hindi na mauulit? Victor, nasa mundo ka ng panaginip. Sa wakas, nakatakas ako sa buhay na impyerno ng iyong pamilya. At gusto mong bumalik ako at magtrabaho ng parang aso? Panaginip ka lang. Clara, sinasabi ko sa'yo, ito ang ibibigay ko sa'yo, ang huling pagkakataon mo. Ang perang iyan, hindi ko babayaran. Si, 7 araw ang deadline. Ngayon, ang 3 araw. Kung hindi ka pa rin magbabayad, haharapin mo ang mga kahihinatnan. Seguridad, ilabas ang mga hindi autorisadong tauhan. Clara,
Talaga bang babalewalain mo ang pagmamahalan nating mag-asawa? Pagsisisihan mo ito? Clara, pagsisisihan mo ito. Sinira mo ang pagmamahalan nating mag-asawa. Noong minanipula mo ako, pinagbantaan ako, at binalewala sa nakaraang 20 taon. Ubus na. Ngayon, binabawi ko lang lahat ng sa akin. Tatay. Nasaan si nanay? Hindi ba sumama si nanay sa'yo? Naturuan mo ba siya ng leksyon? Pinaluhod mo ba siya? Desidido na siya. Kontra siya sa atin. Hindi siya aatras kahit ano. Pero sinabi ko sa kanya, ang perang iyan, hindi namin babayaran. Ang malas na ito. Gustong mawala ang lahat sa ating pamilya. Tama, hindi magbabayad. Talagang hindi. Paano naging ganito si nanay? Tatay. Baka pwede kang humingi ng tawad kay nanay. Hilingin sa kanya na bumalik. Gusto lang ng nanay mo na manipulahin tayo. Pilitin tayong umamin ng kasalanan. Ang tuhod ng lalaki ay ginto. Paano ko siya hahayaang manalo? Ipapakita ko sa kanya na ang pamilya nating tatlo, kung wala siya, ay kayang mabuhay ng maayos. Tama. Ikaw ang mabuting anak ni nanay. Isang tunay na lalaki. Ano ang kakainin natin? Nanay, pwede bang magpahinga ng isang araw? Tigilan mo na ang kakaisip sa pagkain. Wala tayong pera. Hindi pwedeng mag-order ng pagkain. Iluluto ko kayo ng instant na pansit. Makontento na lang kayo. Instant na pansit. Noong nasa bahay si nanay. 3 beses kumain sa isang araw, lahat iba-iba. Chloe, huwag kang mag-alala. Ipapasunod ni tatay ang nanay mo at ipapabalik siya para maglingkod sa'yo. At ipapabalik siya para maglingkod sa'yo. Hintayin mo lang mabayaran ako ngayong buwan. Tapos, magkakaroon ako ng perang pambuhay. Makakatagal ako ng ilang sandali. Tingnan natin kung sino ang tatagal. Amo, ako. Victor, palagi kang mukhang tapat at mabait. Hindi ko akalain na ganyan ka. Ang dami mong utang. 100,000 piso. Ang kumpanyang ito ay hindi nangangailangan ng empleyadong tulad mo, kaya sinisante ka. Narinig ko si Victor may utang na 100,000 piso. Ipinadala sa bahay niya ang abiso sa koleksyon at wala siyang nabayaran kahit piso. Hindi ako makapaniwalang isa siyang deadbeat. Hindi mo ba narinig? Pumunta pa siya sa kumpanya ng asawa niya at nagdulot ng gulo, ginagawang tanga ang sarili kahit saan. Umalis ka dito. Paano nangyari ito? Clara, napakasama mo. Clara, nag-asawa naman tayo. Bakit mo to ginagawa sa akin? Wala na akong trabaho ngayon. Paano ko susuportahan si nanay at si Chloe? Huwag ka magmalaki, Victor. Sa lahat ng taong ito, akala mo sinusuportahan mo sila? Sa totoo lang, ang buong pamilya mo ay umuubos sa akin. Binalaan na kita. Kung hindi ka magbabayad, haharapin mo ang mga kahihinatnan. Mahal, pwede bang kalimutan na lang natin ito? Sige, aaminin ko nagkamali ako ngayon. Hayaan mo na. Pwede tayong bumalik sa dati at mamuhay ng masaya. Ngayong ganito na, malamang masama rin ang loob mo. Alam ko kung wala ako, ang buhay mo ay mahirap din. Tama? Nagsisisi ako. Nagsisisi ako na hindi ka agad hiniwalayan. Ano na namang nangyayari sa bahay? Tatay, bumalik ka na sa wakas. Ano itong lahat? Ginoong Sterling, may utang ka sa aming kumpanya ng 100,000 piso na kompensasyon. At hindi ka pa nagbayad sa loob ng deadline. Kaya sinimulan na namin ang sapilitang proseso ng koleksyon para likidahin ang iyong mga ari-arian. Kita mo?
Wala na nga akong trabaho ngayon. Ano pa bang gusto ninyo sa amin? Si Clara na naman iyan. Hindi niya matiis na masaya tayo. Sinabi ko sa iyo simula pa lang na huwag siyang pakasalan. Siya ay isang malas. Hindi ka nakinig sa akin. Tingnan mo ngayon, itinutulak niya ang ating pamilya sa bingit. Ma'am, kung patuloy mong iinsultuhin si Ginang Clara, dadalhin kita sa korte. Para kay Ginang Clara, pinsala para sa pagkasira ng reputasyon. Diyos ko, imulat mo ang iyong mga mata at tingnan kung paano ang malungkot na matandang babae na ito ay inaapi nila. Ang kanyang reputasyon? Anong reputasyon ang meron siya? Masamang babae. Pulis, Neil, kailangan mong imbestigahan ito. Kami ang biktima. Ito ay isang panloob na alitan ng pamilya. Paano ito magiging sapilitang pagpapatupad? Oo, pulis. Ayaw lang alagaan ng nanay ko si Lola, kaya tumakas siya sa bahay. Siya, niloloko lang niya tayo. Ang alitan ng mag-asawa ay talagang usapin ng pamilya. Pero ang pamilyang ito ay nag-eskandalo na sa kumpanya ni Ginang Clara na nagdulot ng masamang epekto sa lipunan. Alam ng lahat iyan. At dahil nakatira ako mismo sa tapat nila, alam ko na ang kanilang manugang na babae ay pinakamahusay, masipag at may kakayahan, naghihintay sa kanyang bawat pangangailangan, pero hindi ito pinahahalagahan ng matandang babae. Sinumpa siya araw-araw at itinatapon pa ang pad para sa incontinence sa kanyang mukha. Kaya tama iyan. Huwag kayong pautos sa matandang babaeng ito. Kung ang anak ko na babae ay may ganyang masamang biyena na babae, lalaban ako sa kanila ng buong lakas. Pero sila pumunta sa kanyang kumpanya para gawing puti ang itim. Sinusubukang sirain ang kanyang reputasyon. Bah, anong kalokohan? Tumahimik kayong lahat. Ano ang alam ninyo? Ang babaeng iyon na nakapag-asawa sa aming pamilya, ang kanyang mga ninuno ay dapat pinagpala. Sa mga katangian ng aking anak na lalaki, maari siyang mag-asawa ng sinumang babae na gusto niya. Kaya tigilan mo ako. Si Clara ay isang senior executive sa isang listed na kumpanya, maganda at may kakayahan. Bakit hindi siya sapat para sa iyong anak na lalaki? Hindi pa banggitin na siya ay tinanggal sa trabaho at may inang kasing sama mo. Ito ay usapin ng aming pamilya, kaya umalis kayo dito. Diyos ko, wala bang katarungan? Ang mga masasamang tao na ito ay nagkakaisa para mang-api sa isang malungkot na matandang babae tulad ko. Pero kayong lahat ngayon ay hindi kukuha ng kahit isang sentimo mula sa aking pamilya. Kung hindi, mamamatay ako rito mismo. Talagang pinipilit ako ni Clara, di ba? Pagbibigyan ko siya kung ano ang gusto niya. Mamamatay ako dito ngayon. Kahit maging multo ako, hindi ko siya tatantanan. Nanay, pwedeng tumigil na tayo sa kalokohang ito? Ma'am, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Ano ang naiintindihan mo? Ikaw ay kasabwat ng babaeng iyan. Sige nga, hindi ako natatakot sa iyo. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo sa akin. Kung ikaw ay magpumilit na hadlangan ang aming pagpapatupad ng batas, kung gayon kami, ay mapipilitang dalhin kayong lahat. Ma'am, kailangan mong isipin ang iyong anak. Ayaw mong mapunta siya sa istasyon ng pulis, di ba? Pulis, ang aking nanay ay matanda na at medyo lito. Pakiusap, wag mo siyang pansinin, okay? 100,000 piso lang yan at babayaran ko na ngayon, okay? Kung may buhay, may pag-asa. Kahit nagastusin ko ang 100,000 piso na ito, pagkatapos kong makipag-ayos kay Clara, mababawi ko naman ito sa kanya. Kung lalaki pa ang problema ngayon, wala itong magandang maidudulot sa akin. Anak, hindi ka dapat sumuko sa kanila. Nanay, nandito na ang mga pulis. Pakiusap, wag mo nang palalain ang sitwasyon, okay? Sa ngayon, wala akong ganyang kalaking pera sa ngayon. Hayaan mo akong manghiram sa kapatid ko, okay? Felix, medyo kapos ako sa pera ngayon. Magkano ang pera mo? Ipadala mo lahat sa akin. Kung marami, mas maganda. Mas mabuti kung 100,000 piso. Victor, saan ako kukuha ng 100,000 piso? 100 piso lang ang nasa bulsa ko. Kunin mo o hindi? Ah, tama. Sulatan mo ako ng kasulatan ng utang. Ano ba ang magagawa ng 100 piso? Kung wala ka nito, manghiram ka sa mga kaibigan mo, okay? Victor, hindi ko kayang ibaba ang sarili ko ng ganyan. Bukod dito, hindi ba si Clara ay maraming pera? Puntahan mo siya at humingi. Felix. Sinusuportahan ko na ang batang iyan mula pa noon, hindi milyon-milyon, pero nakapaglabas na ako ng 100,000 piso. Ngayon, ang pagpilit na makakuha ng pera mula sa kanya ay napakahirap. Ginoong King,
Pahiram naman ng pera? Medyo gipit ako ngayon, pare. Uy, Ginoong King. Ang damot ng mga tao na ito. Kapag si tatay humihingi kay nanay ng pera, binibigyan lang ni nanay. Hindi ganito kahirap. Uy, narinig ko na ginagawang gatasang baka ng pamilyang ito ang kanilang manugang na babae. Ngayon, pinalayas nila siya, at nawala na ang pera. Talagang nakakatuwa. Ang bait ng asawa niya sa kanya, pero ginago pa rin niya ito. Nagdulot ng gulo sa kumpanya niya. Sino ang magpapahiram ng pera sa ganyang tao? Eksakto. Mukhang kailangan kong gamitin ang aking lihim na ipon. Yun ang ipon na pinaghirapan kong mabuo sa loob ng maraming taon. Kailangan ko munang takpan ang butas. Hindi ako pwedeng pumunta sa istasyon ng pulis. Kung may record criminal ako, paano ako makakahanap ng trabaho? Ililipat ko sa phone ko. Ginoong Sterling, may pera ka naman. Bakit ka pa nangungutang sa iba? Sinusubukan niyang makakuha ng walang hirap. Nangungutang para mabayaran ang utang. Ang plano niya ay sobrang halata. Sige, lahat, umalis na kayo. Tara na. Paalam, Ginoong Sterling. Anak, hindi mo ba sinabing wala kang pera? Saan mo nakuha ang 100,000 piso? Itong 100,000 piso ay ang aking pinagmakaawa kay Clara sa loob ng 20 taon. At ngayon, wala na lahat. Sinisira ako ni Clara. Hindi. Hindi ako pwedeng umupo lang at maghintay. Kailangan kong makahanap ng paraan para mabawi ang natalo ko ngayon. Nanay, huwag kang mag-alala. Okay? Bakit ba? Kailangan mo pang sumugod sa pader? Konti lang ang pera natin sa bahay. At ngayon kailangan pa nating bumili ng gamot para sa iyo. Hindi ba pinalalala mo lang ang sitwasyon? Ginang Clara, ngayon ay nagdala ako ng mga opisyal ng tagapagpatupad ng batas sa bahay ni Victor. Pagkatapos ng ilang pagtatalo, ngayon si Victor ay nag-transfer na ng 100,000 piso sa account natin. Bayad na ang utang. Mabuti? Sa mga nakaraang taon, halos lahat ng kinikita ni Victor ay ibinibigay kay Felix. Yung 100,000 piso ay malamang na huling ipon niya. Tatay, paano naging ganun kasama si nanay? Ibinigay natin lahat ng pera. Paano tayo mabubuhay? Wala ba siyang pakialam sa akin? Chloe, ang nanay mo sa pagkakataong ito, baka galit talaga sa akin, pero mahal ka pa rin niya dahil anak mo siyang tunay. Mas mahalaga ka sa kanya kaysa sa akin. Chloe, ang pamilya natin ay umaasa sa iyo para ibalik siya. Tama. Kahit na ang babaeng iyon ay masamang babae, kahit ang mabangis na tigre ay hindi kumakain ng sariling anak. Chloe, puntahan mo siya at magwala ka. Mapipilitan siyang sumuko. Tatay, Lola, tama kayo. Tuwing magwawala ako dati, si nanay ay pumapayag sa lahat. Ganon din ngayon. Clara, nasa akin si Chloe. Tingnan natin kung anong gagawin mo ngayon. Gusto kong ibalik mo yung 100,000 piso, may interes pa. Bumalik ka at maging mabuting asawa at mapagmahal na ina. Ginang Clara? Ano ang problema? Ginang Clara, kailangan ninyong tingnan. Ang anak ninyo ay nasa labas ng gate ng kumpanya. Napapaligiran ng maraming tao. Tiyak na si Victor ang nag-udyok sa kanya. Tuwing ginagamit niya ang anak natin para pilitin ako. Ngayon, nagkunwari pa siyang magpapakamatay. Pupunta ako at haharapin sila ngayon din. Tumakas lang si nanay sa bahay. Nakipag-partner siya sa mga tagalabas at dinaya kami ng higit sa 100,000 piso. Kaya hindi ako nakapagkolehiyo. Kahit ganoon, hindi pa rin ako mabubuhay nang wala si nanay. Tama si tatay, si nanay ay laging mabuti sa akin. Kung magpapanggap akong biktima, papayag siya sa kahit ano. Paano naman ang isang ina na napakawalang puso? Taawa-awang batang babae, napakasamang ina. Kahit mahanap natin siya, ano ang silbi? Walang galit na katulad sa isang babaeng pinahiya. Narito siya. Alam kong hindi niya iiwan si Chloe. Basta si Chloe ay nakikinig sa akin. Kahit anong sabihin ko sa kanya na gawin, gagawin niya iyon. Nanay, huwag mo akong iwan. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Umuwi ka na sa amin, okay? Sa mga nakaraang taon, ang eksenang ito
ay paulit-ulit na nangyayari. Ginagamit ni Victor si Chloe para manipulahin at kontrolin ako. Ngayon, pinapunta pa niya siya sa kumpanya ko para mag-eskandalo. Clara, umuwi ka na. Basta, bumalik ka lang. Kaya kong palampasin ang pag-iiwan mo sa aking nakaratay na ina. Kaya ko ring palampasin ang panloloko mo sa akin ng 100,000 piso kasama ang ibang tao. Maaari nating ayusin ang lahat. Anong klaseng nanay yan? Hindi niya pinapansin ang biyenan niyang babae. Hindi niya pinapansin ang anak niyang babae. Napakasamang babae. Bakit mo pa siya hinihiling na bumalik? Ang anak na babae ay sarili mong laman at dugo. Gaano ka manhid? Nanay, sinasabi ng lahat iyan. Nakikita ng mga tao ang katotohanan. Tigilan mo na ang pagiging matigas ng ulo. Clara, hindi pa huli para magbago ng isip mo. Gumawa ka ng paraan para ipakita iyan. Naniniwala akong ang buong pamilya ay magpapatawad sa iyo. Kumilos ka. Sige, gagawa ako ng aksyon ngayon din para ipakita sa iyo. Kumusta? Ito ba ang pangkat ng tagapagpatupad ng batas? May sadyang nagkakagulo sa aking kumpanya. Mangyaring magpadala ng ilang pulis ngayon din. Nanay, paulit-ulit kitang pinakiusapan. Paano ka pa naging napakalamig? Ikaw ba talaga ang tunay kong ina? Clara, alam kong mahigpit ka sa akin, ngunit hindi ko talaga inaasahan na gaganyanin mo si Chloe. Kahit ang mga taong ito ay mas nagmamalasakit kaysa sa iyo, mas maalaga sila kaysa sa iyo. Isang walang hiyang tulad nito ay hindi karapat-dapat na maging isang ina. Chloe, malaki ka na ngayon. Kailangan mong panagutan ang iyong mga pinili. Ang kasalukuyang resulta ay eksaktong iyong pinili. Gusto ko lang na sumang-ayon ka, na umuwi kasama namin. Binigyan kita ng buhay. Hindi para manipulahin mo ako. Sa lahat ng mga taon na ito, ikaw at ang iyong ama ay gumawa ng ganitong kalokohan ng higit sa 1 beses. Clara, tama na. Bakit ka natatakot ngayon? Sigurado akong nagtataka kayo kung bakit ako bilang isang ina ay maaaring maging napakawalang puso. Dahil pinilit mong gumawa ng eksena, wala akong choice, kundi ilantad ang kanilang tunay na kulay. Nanay, tumigil ka na. Ano bang ginawa ko sa iyo? Noon, para mapagawa mo ako alagaan ang iyong nakaratay na lola, pinunit mo pa ang iyong liham ng pagtanggap sa kolehiyo. Ngayon, para tulungan ng tatay mo, pumunta ka sa kumpanya ko at nag-eksena. Ang anak na pinalaki ko. Hindi totoo yan. Hindi ganoon. Isinilang kita sa mundong ito. Ako ang tao sa mundo na pinakamamahal sa iyo. Pero ikaw, paulit-ulit, ginamit ang pagmamahal ko sa iyo para manakot at saktan ako. Chloe, sobrang bigo ako sa iyo. Tumahimik ka nga. Huwag kang magsalita ng walang kwenta at pakialaman si Chloe. Si Ginang Clara ay isang mabuting ina. Para suportahan ang kanyang anak sa pinakamagandang paaralan, nag-overtime siya hanggang hating gabi araw-araw. Kahit may mataas na lagnat, isinama pa rin niya ang anak sa paaralan. Pero si Chloe, siya mismo ang pumunit ng pinaghirapang liham ng pagtanggap sa kolehiyo mula sa isang nangungunang unibersidad. Ang pamilyang iyon, para sirain ang karera ni Ginang Clara, pumunta pa sa paglulunsad ng produkto ng kumpanya at nag-eksena. Ganyan nangyari ang utang na 100,000 piso. Karapat-dapat sila. Tama na, Lisa. Hindi lahat ng pagsisikap ay nagbubunga. Bilang isang ina, ibinigay ko sa anak ko ang lahat ng kaya ko. Tingnan mo kung ano na siya. Malinis ang konsensya ko. Ang pagpapalaki ng anak na babae na ganyan, para na rin akong nag-alaga ng baboy. Kung ang anak kong babae ay mangahas na punitin ang kanyang liham ng pagtanggap sa kolehiyo, hindi ko siya basta-basta pakakawalan. Paano pa siya naglakas loob na pumunta rito at mag-eksena? Sobra ang pagkakasira. Walang respeto sa kahit sino. Wala ring pinagkaiba ang asawa niya. Hinahayaan ang anak na babae na gawin ang kahit ano. Gini-guilt trip ang nanay niya. Maiisip mo na lang kung gaano sila kadiri. Mahal. Kahit na mali tayo ngayon, para kay Chloe, umuwi ka na, pakiusap. Pamilya tayo, walang ganoong matinding galit sa pagitan natin. Oo, pamilya. Walang matinding galit. Pero bakit mo kailangan pa ring sirain ang reputasyon ko at sirain ang aking kinabukasan? Dahil hindi mo ako itinuturing bilang pamilya? Kaya hindi ko na kailangang gumanti ng mabuti sa masama. Nanay, kung aalis ka ngayon, titiyakin ko na, hindi mo na ako makikita kailanman. Chloe, pinalaki na kita. Matanda ka na. Panagutan mo ang iyong mga aksyon.
Wala akong utang sa'yo. Mag-isa ka na ngayon. Tatay, huwag na nating takutin si nanay, okay? Umuwi na tayo, okay? Anong klaseng ama iyon? Ginagamit ang sariling anak na babae bilang kasangkapan para takutin ang asawa niya. Kaya pala iniwan ka niya. Deserve mo yan. Ang anak mong babae ay napakabata pa. Paano ka naging ganyan kawalang puso? Kung mas walang silbi ang isang lalaki, mas marami siyang lalang. Isang kahihiyan sa mga lalaki. Chloe. Tatay, hindi naman totoo ang sinabi ni nanay, di ba? Hindi naman talaga niya tayo iiwan, di ba? Paano tayo mabubuhay? Huwag kang mag-alala. Hindi makakawala ang nanay mo sa akin. Basta't nandito ka. Saan siya pupunta? Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko ang nanay mo sigurado. Ang pamilyang ito ay marumi at mapanlinlang. Wala silang aatrasan. Patuloy silang gumagawa ng mga walang kwentang ideya para lang hiyain ako. Hindi sila titigil doon. Kailangan kong alisin sila ng tuluyan. Lisa, kontakin mo si Ginoong Wright para sa akin. Sabihin mong gawin niya ang draft ng kasunduan sa pag-aayos ng ari-arian at ang kasunduan sa diborsyo na inihanda ko na at dalhin mo sa akin. Naunawaan ko. Ginang Clara. Mahal, teka lang. Mahal, alam kong mali ako. Hindi dapat ako nagsulong ng masama laban sa iyo. Hindi dapat ginamit ang anak natin. Hindi dapat ibinuhos sa iyo ang lahat ng responsibilidad sa pag-aalaga kay nanay mag-isa. At tiyak na hindi dapat ako pumunta sa opisina mo para magdulot ng gulo. Patawarin mo ako. Makikiraan po. Makikiraan po, lahat, lumipat kayo. Kung babalik ka lang, hindi mo na ako kailangang alagaan simula ngayon. Sapat na ba iyon? Nanay, huwag mo akong iwan. Patawarin mo kami. Maaari tayong bumalik sa dati, okay? Mahal, kung babalik ka lang, ako na ang bahala sa lahat sa bahay. Hindi ba sapat iyon? Alam kong maganda ang takbo ng karera mo, pero hindi mo pwedeng iwan ang asawa at mga anak mo. Dahil lang mayaman ka, tatalikuran mo ang ating pamilya. Tama. Sa lahat, kayo ang humusga. Ang manugang ko ay akala niya'y nakakataas sa lahat. Ako, ang kanyang matanda, nagpapakumbaba para magmakaawa sa kanya. Tingnan mo, hindi man lang siya tumingin sa akin. Kung hindi dahil sa apo ko, ang matandang babae na ito ay mas gugustuhin pang mamatay kaysa tiisin ang kahihiyan na ito. Nanay, si tatay at si lola ay nagmakaawa na sa iyo ng ganito. Talaga bang napakawalang puso mo? Kami ang iyong pinakamalapit na pamilya. Hindi! Tigilan mo ang walang kabuluhang usapan. Maliwanag na si Ginang Clara ang naapi. Hindi na niya kayo gustong tanggapin. Sa isang pamilya, walang ganoong sama ng loob na magdamag lang. Kahit na maraming beses kang naapi, hindi mo pwedeng iwan ang isang bata na napakabata at pabayaan ang iyong biyenan. Tama, iyan mismo. Kapag ang babae ay may pera, nagiging mayabang siya. Ang taong ganito kasakim ay hindi karapat-dapat magkaroon ng mga anak. Eksakto. Ang iyong Buong pamilya ay parang isang parasitong kumakapit. Laging ginugulo ako. Mukhang kung hindi ako gagamit ng ilang paraan, hindi ko sila maaalis. Dahil ganyan ang sinabi ninyo? Hanap tayo ng lugar at mag-usap ng maayos. Alam ko na, kahit gaano katigas ang salita ni Clara, lalambot pa rin siya. Kung wala ang pamilya natin, hindi siya mabubuhay ng mag-isa. See. Pirmahan mo ito at uuwi na ako. Ano ito? Isang kasunduan sa pagtalikod sa ari-arian. Gusto mong kusang loob kong isuko lahat ng ari-arian ng mag-asawa? Clara, ano ang ibig mong sabihin dito? Gusto mong umalis ako ng walang dala? Paano ka naging ganito kasama? Ako ang masama? Kung ikukumpara sa iyo at sa iyong pamilya, sa mga nagawa ninyo, wala ito. Hindi ako pipirma sa kasunduang ito. Bahala ka. Kahit hindi ka pumirma, gamit ang ebidensyang hawak ko. Kapag nagsampa ako ng kaso, mapapaalis pa rin kita nang wala kang dala. Tatay, pirmahan mo na lang. Tatay, basta pumirma ka. Babalik si nanay at aalagaan si lola. Makabalik tayo sa dati nating normal na buhay at magkakaroon tayo ng panggastos.
Victor, pirmahan mo. Pirmahan mo. Tungkol sa nakaraan, kaya ko nang hayaan na. Siya. Pipirma ako. Ngayon, pwede ka nang umuwi sa akin? Kayo na muna ang umuwi. May trabaho pa ako. Babalik ako mamaya. Si. Tara na. Victor, ano ang nangyari? Ano ang sinabi ni Clara? Huwag kang mag-alala, nanay. Pumayag na si Clara. Uuwi siya mamaya pagkatapos ng trabaho. Tatay, Lola, kapag umuwi na si nanay mamaya, dahan-dahan lang. Huwag ninyo na naman siyang takutin. Huwag kang mag-alala. Kontrolado ko na. Basta, pakitaan natin siya ng pagmamahal. Makakakuha pa tayo ng mas maraming pera mula sa kanya. Para sa ating pamilya, magiging masaya tayo tulad ng dati. Ang anak ko ay talagang magaling. Ang pagpapakasal ni Clara sa ating pamilya ay ang pinakamaswerteng bagay na nangyari sa kanya. At ayaw pa rin niya? Simula ngayon, kailangan nating gawin siyang masunurin. Dapat sumunod siya sa linya. Ha ha ha. Hoy, mahal. Maghugas ka na. Malapit na ang hapunan. Nanay, subukan mo ito. Si tatay ang gumawa, masarap. Sige, kumangka. Clara, gusto ko ng karne. Gusto ko ng malaking piraso ng nilagang baboy. Bilisan mo at pakainin mo ako. Ang babaeng ito ay hindi binitawan ng anak ko. Simula nang bumalik siya, kailangan niya akong pagsilbihan. Kung kusang loob na aalagaan ni Clara ang nanay ko, magkukunwari akong hindi nakikita. Kung gayon, trabaho pa rin niya ito. Matanda na ako. Gusto ko lang ng isang subo ng karne. Hindi ko man lang makuha iyon. Ano na bang nangyayari sa mundo? Wala ng konsensya ang mga tao. Clara, kinakausap kita. Naririnig mo ba ako? Gusto ko ng karne. Napakaliit na bagay. At hindi mo gagawin. Victor, noong nakiusap ka sa akin na bumalik, ano ang sinabi mo? Sinabi mo kung babalik ako. Hindi ko na kailangang gawin kahit ano sa bahay. At hindi ko na kailangang pagsilbihan ang nanay mo. Ano ngayon? Pasensya na, mahal. Hindi ko nilinaw kay nanay. Si nanay ay may masamang ugali. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Tungkol sa iba pang mga pangako, mamaya na natin pag-usapan. Sabi lang ng nanay mo gusto niya ng karne. Tama. Eto, nanay, kumain ka ng karne. Huwag kang mag-alala, mahal. Ako na ang bahala sa lahat mula ngayon. Nanay, kung gusto mo ng kahit anong kainin, sabihin mo lang sa akin at kukunin ko para sa iyo. Hemp, napakaliit na bagay at wala akong makuha na gagawa nito. Akala mo, may dinala tayong maharlika sa bahay na ito. Sasabihin ko sa iyo, marami akong anak at apo. Bawat isa ay mas magalang sa magulang kaysa sa nauna. Akala mo kailangan kita para maghintay sa akin. Hindi ko na nga gusto na nandito ka. Ang matagal na sakit ay napapagod ang masunuring anak. Gusto kong makita. Gaano katagal ikaw, ang napakasunuring anak, makakapagpatuloy sa pag-arte? Bumalik ka na. Kain na tayo. Mabango, Victor. Kailan ba handa ang hapunan? Oras na ba para kumain? Nagugutom na ako. Hindi mo ba narinig sinabi ni nanay na gutom siya? Hindi pa kumakain si nanay. Okay lang ba sa iyo, masunuring anak, na mauna kumain? Victor, hindi ka ba darating para pakainin ako? Gusto mo ba akong patayin sa gutom o ano? Galit ka na ba? Dati, pag uwi ko galing trabaho walang hapunan man lang. At lahat ay nagmamadali sa akin para maglingkod sa may sakit na matandang babae. Panahon na para maramdaman mo rin iyon. Si, papunta na para pakainin ka. Victor, anong masarap na luto mo ngayon? Ginisang baboy na may sili. Kain na tayo. Gusto mo ba akong sunugin hanggang mamatay?
Nanay, paano ka mamamatay sa konting paso? Nasunog din ako, alam mo ba? Hindi na ba ako pwedeng magsalita ng ilang salita? Pinalaki kita ng buong puso ko. Ano naman kung magsabi ako ng ilang bagay? Tingnan mo ang sarili mo habang pinapakain mo ako. Tingnan mo ang sarili mo na may pag-aatubili sa mukha mo. Nanay, hindi naman. Kumakain ka ba o ano? Kakain ako. Mag-ingat ka. Kung hindi ako ang tunay mong ina, iisipin ko na gusto mo akong patayin. Si. Hoy, Clara. Sabi mo maghuhugas ka ng pinggan pagkatapos ng hapunan. Hindi mo ba sinabi, gagawin mo lahat ng gawaing bahay? Hindi. At least mag-iwan ka para sa akin. Paano ako kakain? Natutunan ko lahat sa iyo. Kung paano ninyo ako tratuhin dati, nakalimutan mo na? Maaari ka namang tumulong. Maghugas ng pinggan, okay? Maghugas ng pinggan. Walang oras. May meeting ako mamaya. Anyway, wala kang trabaho ngayon. Nasa bahay lang buong araw. Ang paggawa ng gawaing bahay at pag-aalaga kay nanay ay bagay na bagay sa iyo. Ay, ang binti ko. Ang binti ko, Victor. Halika at imassage ang binti ko. Chloe, ano ang ginagawa mo sa kwarto mo? Tinatawag ka ng lola mo, hindi mo ba naririnig? Si Lola ay tinatawag ka, hindi ako. Tigilan mo na. Mamasahe ka sa binti ng lola mo ng mabilis. Tara. Ay, ang ating munting Chloe ay napakamagalang sa magulang. Hindi tulad ng tatay mo. Siya ay basta-basta lang sa lahat. Ano yang amoy? Lola, ikaw na naman. Ang baho, di ko na kaya. Tatay, asikasuhin mo yan, bilis. Sabi ko, tumae si lola. Hindi mo ba kaya maglinis mag-isa? Matanda ka na. Hindi mo kayang asikasuhin ang maliit na bagay. Hindi ako pupunta, sobrang baho, masusuka ako. Buong araw akong nagtrabaho. Wala pa akong nakakain. Palagi kang gumagawa ng dahilan para sa maliit na bagay. Hoy, hindi ako pupunta. Kung hindi dahil sa'yo, ipipilit mong dalhin siya rito. Magiging ganito ba kagulo ang pamilya natin? Mawawala ba ako sa paaralan? Hindi ko yan lilinisin. Bakit ko dapat? Kailangan kong mag-review para sa retake. Gusto kong makapagkolehiyo. Ayokong humawak ng mga yang dumi. Buksan mo ang pinto. Kaawa-awang babae. Lagi kitang binibigyan ng kabutihan. Hindi man lang kita mapagawa ng ganoon kaliit na bagay. Buksan mo ang pinto. Uy! May tao ba dyan? Iniiwan ako, isang malungkot na matandang babae, mag-isa rito. Gusto niyo ba akong patayin sa baho? Walang nagmamalasakit sa akin. Hindi mo ba narinig ang matandang babae na sumisigaw ng matagal? Kung gayon, bilisan mo at pumunta ka. Ako? Kung hindi ikaw, sino pa? Gusto mong ako ang pumunta? Hindi mo ba sinabi na ang nanay mo ay sobrang linis? Kailangan niyang laging malinis ang lahat. Okay ba napatagalin siya? Huwag mong hayaang guluhin ng nanay mo ang trabaho ko. Sina Victor at Chloe. Pareho silang walang utang na loob. Umalis ka na! Dati, noong naglilingkod ako sa iyong ina, talaga namang nagtatrabaho rin ako. Ngayon, madali na lang sa iyo. O ang lahat ba ng tinatawag na paggalang sa magulang kunwari lang? Aalis na ako. Aalis na ako ngayon. Para sa pagiging masunuring anak. Hanggang kailan mo iyan kayang ituloy? Ano? Nandidiri ka sa akin? Dati, ikaw ang nagdala sa akin dito. Sabi mo, masisiyahan ako sa magandang buhay. Ngayon, nagsisimula ka ng mandidiri sa akin. Mukha kang nag-aatubili. Hindi, nanay. Hindi ako nandidiri sa iyo. Nagagalit lang ako kay Chloe. Itong batang ito ngayon ay lalong lumalampas na sa hangganan. Hindi man lang ako pinapakinggan. Mas mabuti. Noong bata ka pa, pinalaki kita ng napakahirap. Hindi kita kailanman kinainggitan.
Narito ako ngayon, tama ba? Tingnan mo, hiniling ko sa iyo na tulungan akong maglinis. Tingnan mo nga ang iyong mukhang nag-aatubili. Pareho ba iyon? Ang sanggol ay umiinom ng gatas at malinis ang kanilang dumi. Hindi tulad mo na kumakain ng masasarap na pagkain araw-araw. Masyadong matapang ito. Mahal, uminom ka ng kape. Ano ito? Ito ay katas ng gulay para kay nanay. Ang nanay mo, hindi ba siya mahilig sa karne? Siya ay karaniwang hindi kumakain ng maraming gulay. Ang paggawa ng katas ng gulay para sa kanya. Ang ginagawa ng masunuring anak? Ito ay utos ng doktor. Sinabi ng doktor. Dahil sa kasalukuyang kondisyon ni nanay, mas mainam na kumain ng magaan. Ang pagkain ng mas maraming gulay ay mabuti para sa kanyang kalusugan. Ngayon alam mo nang sumunod sa utos ng doktor? Oo, tama. Kapag ang latigo ay dumapo sa iyong likod, saka mo mararamdaman ang sakit. Nanay, Ano ito? katas ng gulay. Masarap ito. Natikman ko na para sa iyo. Inumin mo habang mainit. Hindi ko iinumin iyan. Naglakas loob ka bang lokohin ako ng basurang ito? Gusto ko ng karne. Gusto ko ng nilagang baboy. Nanay, dahil sa iyong kondisyon, kailangan mo ng magaan na dieta. Ito ay para sa ikabubuti mo. Para sa ikabubuti ko, inaapi mo ako. Kung ayaw mong manatili ako sa bahay mo, sabihin mo na lang ng direkta. Dati, noong kumain ka ng karne, hindi mo ito natunaw. Nagkalat ka sa lahat ng dako. Ang amoy ay hindi mailarawan. Uminom pa ng katas ng gulay. Mas magiging madali sa iyong tiyan. Simula ngayon, kumain tayo ng magaan. Ito rin ay para sa iyong kalusugan. Pag-iisip para saan? Nanay, ano ang ginagawa mo? Sabi ko hindi ko kakainin iyan. Ikaw na walang utang na loob na anak. Sinusubukan mo ba akong patayin? Nanay, ano ba talaga ang ginagawa mo? Nakita mo? Ang matagal na sakit ay nauubos ang masunuring anak. Ang sarili niyang anak ay hindi na kayang tiisin. Bakit ko dapat tiisin? Ganyan kita tratuhin. Ako ang nanay mo. Hindi ka magalang sa magulang. Pwede kitang disiplinahin kahit paano ko gusto. Kung hindi dahil sa akin, wala kang makain at ganito mo ako tratuhin. Marami akong anak. Hindi mahalaga ang mawalan ng isa. Hindi ka magalang sa magulang. Marami ang magiging magalang. Pupunta ako sa bahay ni Felix. Si Felix, mas mabuti ang pagtrato sa akin kaysa sa iyo. Sinabi mo, isasama kita ngayon sa bahay ni Felix. Siya na ang bahala sa iyo. Sige, ngayon na. Ayaw ko nang manatili sa bahay mo kahit isang minuto pa. Mahal, pwede mo ba akong samahan? Nag-aalala ako. Hindi ko kayanang mag-isa. Si, Nanay, Victor, anong ginagawa ninyo dito? Felix, may sasabihin ako sa iyo. Si, anong meron, Victor? Felix, nasa bahay ko si nanay. Hindi siya komportable. Ayaw niya nang manatili sa bahay ko. Mula ngayon, hayaan natin si nanay na manatili sa bahay mo sandali lang. Okay lang ba yon? Sige, ang pag-aalaga kay nanay ay tama lang. Pero dahil sa ugali ni nanay, alam mo kung gaano siya kahirap. Tungkol sa gastusin ni nanay, ibigay mo lang ang kaya mo. Uy, Felix, noon pa. Ako at si Clara nagkaroon ng malaking away. Kakabalik lang namin sa ayos, kaya hindi ito magandang panahon ngayon. Bigyan mo lang ako ng ilang araw pa. Sa ilang araw, pangako ko, ibibigay ko sa iyo ang pera, okay? Sige, sa ngayon, si nanay ay mananatili sa akin. Alam ko na, lagi mo akong sinusuportahan. Victor, pero may isang bagay kailangan kong sabihin sa iyo ng diretsyo. Ang sitwasyon sa bahay ko. Alam mo kung ano. Kung ang gastusin hindi darating, kung gaano katagal mananatili si nanay, hindi ko masasabi. Sige, naiintindihan ko. Hindi ko makakalimutan. Kailan ba ako nagsinungaling sa iyo? Hemp, kayo, mga walang utang na loob, tiyak na makakakuha ng nararapat sa inyo. Si Felix ang masunuring anak. Mula ngayon, masisiyahan na ako sa buhay sa bahay ni Felix. si Felix masunurin? Kung siya talaga, hindi ka sana naitapon sa akin.
Nanay, Felix, si nanay ay mananatili sa iyo mula ngayon. sige. Nanay, napag-usapan ko na ito kay Felix. Mula ngayon, mananatili ka rito kasama niya. Victor, kasama si nanay sa bahay ko. Maaari kang magpahinga ng maluwag. Tiyak na aasikasuhin kong mabuti si nanay. Aalis na kami ngayon. Sige, Victor. Ingat. Tara na. May gagawin ako sa opisina. Ikaw na lang ang umuwi mag-isa. Si, unahin mo muna ang trabaho. Ano ang gusto mo para sa hapunan? Sabihin mo sa akin at dadalhin ko ito sa iyo. Wala sa bahay ang matandang babae. Oras na para suyuin si Clara. Ang relasyon natin kailangang ayusin agad. Nanay, maligayang pagdating sa bahay. Bumalik ka na. Kain tayo. Nanay, subukan mo ito. Masarap ito, tatay. Espesyal na ginawa ang isda na ito para sa iyo. Kumain pa. Nanay, pagod sa pagkain. Hayaan mo akong magmasahe sa iyong balikat. Ano sa palagay mo? Ganito, komportable ba? Hindi masama. Mahal, itong apartment natin, bagamat nasa magandang lokasyon, medyo luma na. Iniisip ko, pagkatapos ng ilang panahon, maaari natin itong ibenta. Maghanap ng mas maganda marangyang penthouse. Ano sa tingin mo? Isipin mo ito isang bagong simula para sa atin. Hindi ko inaasahan na sila mismo ang lalapit sa atin. Kaya wag mo akong sisihin. Sige, maaari kang pumunta at tumingin ng mga ari-arian. Kung may makita kang gusto mo, pupunta tayo at titingnan. Ililista ko ang bahay na ito para ibenta sa lalong madaling panahon. Sige, tingnan natin. Hoy, tatay. Maganda ang kapitbahayan na ito. May panlabas na pool. Maganda rin ito. At may sky garden. Tingnan mo. Maging masaya ka habang kaya mo. Kung tutuusin, hindi ka magtatagal na masaya. Tingnan mo. Puro buhok mo. Patayan ito. Sinusubukan mo akong patayin? Isang grupo ng walang utang na loob na mga bata. Victor, buksan mo ang pinto, mabilis. Ako ito. Felix, Lily. Lily, anong ginagawa mo, Victor? Eto, dinala ko si nanay sa iyo. Ito ang nanay natin, di ba? Mula ngayon, kung sino ang gustong maglingkod sa kanya, pwede. Tapos na ako. Teka, ang panganay kong kapatid na babae at si Lily, ipinadala mo sila sa akin? Ano ang ibig sabihin yan? Ikaw ang magtanong sa kanila. Si Victor ay naghatid lang kay nanay at umalis. Kung hindi ko narinig ang ingay, maaaring si nanay ay nagpalipas ng gabi sa pasilyo. Ano ang sinabi mo? Felix, ipinadala ko si nanay sa inyo para alagaan mo at ganito mo siya inaalagaan. Ano, bukod dito, si nanay ay laging pinapahalagahan ka ng higit. Kaya, kung hindi mo gagawin, sino pa? Hoy, huwag mo akong tingnan. Ang bayaw mo ay nagsabi, ang isang babaeng may asawa ay parang tubig na natapon. Pwede akong pumunta para tumulong sa pag-aalaga kay nanay. Ngunit tanggapin siya sa bahay. Hindi talaga, noong hinati namin ang mga ari-arian ng pamilya, lahat ng magagandang bagay napunta sa iyo at kay Victor. Ngayon, gusto mo ako at si Lily gawin ito. Bakit? Ano ang sinabi mo? Ari-arian ng pamilya? Anong ari-arian mayroon si nanay? Oh, iyong tambak ng basura? Kung gusto mo, kunin mo lahat? Ayoko. Bukod, ang liit ng bahay ko. Kami, pamilya ng 3, halos hindi magkasya. At kung lilipat si nanay, gugustuhin niya ang master bedroom. Saan kami matutulog? Tama na. Kahit na ikaw ang panganay, kailangan mong managot. Kaya si nanay ay responsibilidad ko lang? Ako ang nagbabayad at gumagawa ng trabaho, tama ba? At kayong 3 walang kinalaman dito. Kaya ito ang kanilang tunay na ugali. Makasarili mula ulo hanggang paa, kaya pa nilang balewalain ang sarili nilang pamilya. Hoy, Victor, ganyan ba? Paano mo masasabi iyon? Si nanay ay palaging nanirahan sa bahay ko sa napakaraming taon at ako ay ang nag-aalaga sa kanya. Paano mo? Ikaw na ang pumalit. Siguradong magaling ka magsalita, ngunit ang pag-aalaga kay nanay, ako ang nagpopondo. Kung hindi, magkakaroon ka ba ng paggalang na iyon sa magulang?
Tungkol sa pera, iyong perang inutang mo sa akin, oras na para bayaran ito. Anong pera? Ito ang perang inutang mo sa akin, bawat sentimo. Nasa akin ang mga talaan. Huwag mong tanggihan. Lahat ng perang ito ay galing kay Victor. Ito ay para sa lahat ng mga taong inaalagaan ko si nanay. Ito ang aking mga gastos at, ano nga ba iyon? Ang aking sahod. Bakit ba ako magbabayad nito? Victor, magsalita ka. Hoy, ikaw ang nagsabi sa akin na humingi ng pera kay Clara. Sinabi mo na pwede akong humingi ng pera kay Clara, na hindi siya tatanggi at hindi ko na kailangang bayaran. Kaya umutang ako kay Clara. Hindi mo ako pwedeng lokohin ng ganito. Tumahimik ka. Mahal, huwag mong paniwalaan ang kanyang kalokohan. Hindi totoo yon. Ano ang hindi totoo? Clara, si Victor ang nagsabi sa akin na humingi sa iyo. Sabi niya marami kang pera. Tsaka, pamilya tayo. Ano bang masama sa paghingi ng pera? Kaya ang buong pamilya mo ako ay itinuturing na libreng ATM. Pwede bang tumahimik ka? Mahal? Hindi? Huwag mong pakinggan. Wala akong pakialam sa iniisip mo. Ang perang inutang ni Felix ay dapat bayaran ng buo. Kung hindi, kailangan kong magsampa ng kaso. Victor, ito ba ang ibig mong sabihin? Hindi ka na kapatid ko. Naku, isang sumpa. Bakit ko pinalaki ang mga walang utang na loob? Kung wala ng ibang paraan, dapat nating ilagay si nanay sa bahay ampunan ng matatanda. Kung gusto mo siyang ipadala, sige lang. At saka, siya ang responsibilidad mo. Huwag mo akong isali. Akala mo ba talaga wala kang kinalaman dito? Ayon sa batas, ang mga matatanda ay dapat sumuporta sa kanilang mga magulang. Wala akong pakialam. Kahit anong dahilan ang gawin pera. Kailangan ninyong bayaran lahat. Alam ko ang batas na sinasabi mo. Ang sustento ay hindi bababa sa 200 piso bawat buwan. Babayaran ko iyon. Babayaran ko rin ang 200 piso. Ililipat ko sa iyo. Bumalik ka. Victor, ang sinabi mo lang hindi iyan totoo, di ba? Ayaw pumunta ni nanay. Mananatili na lang ako sa iyo. Nanay, ang bahay ampunan ng matatanda ay talagang maganda. Bakit hindi ka na lang doon manatili? Victor, nagkamali si nanay. Kasalanan ko lahat. Hindi na ako magdudulot ng gulo. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Simula ngayon, gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Nanay, hindi naman sa sinisisi kita. Pero halos hindi ko kayang alagaan ang sarili ko. Wala akong panahon para sa iyo. Victor, paano mo to nagagawa sa akin? Ako ang nanay mo. Ako ang tunay mong ina. Kung hindi ka tunay kong ina, hindi ako gagastos ng pera para ilagay ka sa bahay ampunan ng matatanda. Tingnan mo ang 3 maliliit na mga cute. Hindi ako pupunta. Hindi ako pupunta. Hindi ako pupunta. Hindi ako pupunta. Sa wakas, wala nang amoy na masama sa bahay. Tatay, dapat sana isinama mo na si Lola sa bahay ampunan ng matatanda noon pa. Noon, ito ay dahil nag-aalala ako na hindi masanay si Lola. Kaya hindi ko mapigilan. Pero hindi pa huli ang lahat. Kapag lumipat na tayo sa bagong bahay, kaming 3 magkakaroon ng magandang buhay. Mahal? Saan ka pupunta? May business trip ako. Kailangan ko nang umalis ngayon. Nagmamadali ako. Ingat ka sa daan. Umuwi ka ng maaga. Nanay, nakahanap na kami ni tatay ng bagong bahay. Kapag bumalik ka, sabay natin itong tingnan. See ya. Ay, dahil lilipat tayo, mas mabuti kung mag-empake ka na ng maaga ng mga gamit mo. Kapag nakabalik na ako sa biyahe, lilipat na tayo. Sige, sige. Ingat. Nanay, ingat ka. Hoy, tatay. Bakit bigla mong gustong bumili ng bagong bahay? Hindi lang ito tungkol sa pagsisimula muli. Pinilit ako ng nanay mo na pumirma ng kasunduan. Lahat ng ari-arian ay sa kanya. Kasama ang bahay na ito. Kung bibili tayo ng bagong bahay, ito ay nasa labas ng kasunduan, kaya ito ay ari-arian ng mag-asawa. Naiintindihan ko. Pero, parang si nanay ay malayo na ngayon. Parang siya ay ibang tao na. Oo, hindi rin ako sanay. Kaya kailangan nating bilhin ang bahay na ito.
Sa pamamagitan ng shared property, ang nanay mo ay makakabalik sa dati niyang pagkatao. Bilisan mo at mag-empake. Iyon ay dapat ang bubble tea na in-order ko. Magandang araw. Kami ang may-ari ng bahay na ito. Nandito kami para kunin ang pagmamay-ari. Ito ang aking tahanan. Umalis kayo. Ngayon, ito ay aming bahay na. Mangyaring umalis sa aming tahanan. Clara, talagang nangahas siyang magsinungaling sa akin. Tatay, ano ang gagawin natin ngayon? Sinabi niya na nasa business trip siya. Iyon ay malinaw na kasinungalingan. Dapat nasa opisina siya ngayon. Pumunta tayo sa opisina niya at hanapin siya. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Papasukin mo ako. Gusto kong makita si Clara. Gusto kong tanungin siya kung bakit niya ito ginawa sa akin. Bitawan mo. Clara. Bakit mo ako ginaganyan? Ibinenta mo ang bahay. Saan titira si Chloe at ako? Ikaw ay ahas na makamandag. Darating ang karma sa iyo. Salamat sa papuri. Lahat ng ginawa ko, natutunan ko mula sa iyo at sa iyong mabait na pamilya. Clara, kung wala ang pahintulot ko, ibinebenta mo ang bahay, idedemanda kita. Hindi ka makakatakas. Hindi pa tayo hiwalay, kaya asawa ka pa rin. Sino ang nagsabing hindi tayo diborsiyado? Hindi mo ito pinirmahan. Ginang Clara, tapos na. Gamit ito, hindi na ako kailangang mag-alala tungkol sa pang-aabala ng pamilyang iyon. Mahal, nagkamali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Mula ngayon, gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Basta umuwi ka. Gagawin ko ang anumang hilingin mo. Nanay, pasensya na. Pakiusap huwag mo akong iwan. Kailangan ko pa rin pumasok sa kolehiyo. Hindi mo ako pwedeng baliwalain. Talaga bang gusto mong sirain ang kinabukasan ko? Nagsisisi ka lang. Hindi dahil umalis ako, kundi dahil hindi ka na makakaranas ng komportableng buhay. Wala ka na lang katulong. Noong panahon na iyon, para sa iyong lola, isinuko mo ang iyong kinabukasan. Pagkatapos ay hahayaan kita. Pwede kang lumabas at magtrabaho para kumita ng pera para sa pamilya at bayaran ang sustento ni lola. Alagaan mo ang iyong walang kwentang ama. Nanay, hindi. Huwag mo akong iwan, nanay. Ayaw kong magtrabaho. Nanay, nakikiusap ako sa iyo. Nanay, nakikiusap ako sa iyo. Ayaw kong magtrabaho. Chloe, sa unang araw ng iyong pagtanda, ginamit mo iyon, punit na liham ng pagtanggap sa kolehiyo upang putulin ang ugnayan natin. Ginawa mo ang iyong desisyon. Nanay. Clara, Ginang Clara, si Ginoong Felix ay dating umutang ng 160,000 piso mula sa iyo at ito ay ganap ng naibalik. Ang natitirang balanse ay nasiguro gamit ang ari-arian at isang kotse bilang collateral. Magaling. Gayon din, Ginoong Victor ay wala pa ring trabaho. Binibini Chloe ay nagtatrabaho sa isang restaurant. Nararapat sa kanila ang karma na iyon. makukuha mo ang karma mo. Ang karma ko ay nasa natitirang bahagi ng aking buhay. Magkakaroon ako aking sariling masaya, mayaman, at malawak na malayang langit.